Ang lalaking ito ay isa sa pinakamapanganib na mandirigma sa kaharian, at ngayon ay nagtatrabaho siya bilang isang bantay para sa isang batang may malubhang sakit na wala man lang mana sa kanyang katawan. Nang pilitin ng bata na lumabas ng silid, kinailangang ilabas ng mandirigma ang kanyang killing aura, ang parehong aura na nagpanginig sa takot sa kanyang pinakamatitinding kaaway. Pero nilagpasan lang ito ng bata na parang wala lang. Pero paano naging posible yon? Paano nabigo ang pinakarespetadong mandirigma sa mansyon na pigilan ang isang bata? Ang batang iyon ay si Kyle Seltarian, at isinilang siyang nakatadhanang mamatay. Sa mundong ito, ang mana ay parang tubig, at kailangan ito ng lahat para lang mabuhay. Si Kyle ay uhaw na uhaw sa mana, at dahil doon, mamamatay siya bago mag-negatibo 20. Pero ang hindi nabanggit ng sinuman ay ang batang ito ay reinkarnasyon ng top 1 player na gumugol ng 10 taon sa laro, isang taong alam ang bawat sikreto ng mundong ito, kasama na ang kapalaran ni Kyle. Alam niyang hindi siya mamamatay sa kanyang sakit, kundi sa mga halimaw ng rebelyon sa kanyang sariling teritoryo, isang rebelyon na sisimulan ng sarili niyang kapatid na si Adol. Si Kyle ay kabilang sa isa sa pinakarespetadong pamilya ng mga eskrimador sa kaharian, pero wala siyang kahit katiting na talento para dito. Kahit alam ng manlalaro ang lahat tungkol sa kwento, wala siyang ideya kung ano ang gagawin para baguhin ito. Kaya nagsimula siyang magwala, ibinubuhos ang lahat ng galit niya sa mga katulong hanggang sa walang magawa ang kanyang ama kundi ikulong siya sa kanyang silid. Alam niyang mawawasak ang kanyang pamilya ng walang talento sa espada o mahika, walang tunay na pag-asang mabuhay, at nakakulong pa rin sa kanyang silid. Mukhang personalan na talaga ang universo sa pagkakataong ito. Dahil selyado na ang kanyang kapalaran, isang liwanag ang lumitaw sa kanyang likuran, kasama ang ilang kumikinang na bolang mahika na lumulutang sa paligid. Nalilito siya dahil hindi pa siya nakakita ng ganito sa laro noon. Dahil hindi alam ang gagawin, inabot niya at hinawakan ang isa sa mga bola na nag-trigger ng maraming system notification at naglabas ng kanyang game profile. Natuklasan niya ang mga talento na hindi niya alam na mayroon pala siya. Dahil ilang taon siyang nasa loob ng larong iyon, nakakuha siya ng kaalaman, mga lihim, at alam pa niya ang mga sakunang darating. Nasa kanya ang lahat ng kailangan para maging pinakamakapangyarihang salamangkero sa kasaysayan. Nagsimula siyang magsanay, hinuhubog ang mana sa matatalas na pagsabog ng enerhiya, at pinapakawalan ito diretsyo sa pader. Unti-unti, dumaloy ang enerhiya sa kanyang mga baradong daanan, at nagawang puksain ang sakit na dapat sanay papatay sa kanya sa edad na 20, at ngayon, malaya na siya. Samantala, sa kusina ng palasyo, sinubukan ng isang babaeng nagangalang Erziel na maghatid ng pagkain sa batang amo. Tumanggi ang ibang mga katulong na pagsilbihan si Kyle bilang protesta sa kanyang ugali. Nang magpasya si Erziel na gawin pa rin ang kanyang trabaho, tinabig ng isa sa kanyang mga kasamahan ang plato mula sa kanyang mga kamay at sinampal siya. Naantala ang eksena sa pagdating ni Leon, isang respetadong maharlika sa mansyon, na nag-utos na lutuing muli ang pagkain at ihatid ito. Samantala, nasa silid si Kyle at nag-iisip kung paano babaguhin ang kapalaran ng pamilya ng Marquis gamit ang dalawang bagong talento. Nang sa wakas ay dumating si Erziel sa silid ni Kyle na dala ang mainit pang pagkain, ginamit ni Kyle ang kanyang kakayahang insight at natuklasan na mayroon siyang maraming talento. Lalo pa siyang humanga nang malaman niyang mayroon siyang top-tier na talento. Isang alaala mula sa isang taon na ang nakalipas ang biglang bumalik. Nalaman niyang si Erziel ay binili ni Kyle sa halagang $2 sa isang subasta. Sa huli, pinalayan niya ito mula sa pagkaalipin at ibinigay ang kanyang kalayaan. Ang babae, na antig sa kalayaang ibinigay sa kanya, ay nangakong susundan siya kahit saan siya magpunta. Ngayon, napagtanto ni Kyle kung gaano siya kahalaga. Sa orihinal na laro, hindi umiral si Erziel bilang isang karakter dahil patay na siya sa rebelyon bago pa man makilala ng sinumang manlalaro. Nagpasya siyang baguhin yon, sinasabi sa kanya na tuturuan niya siyang gamitin ang kanyang talento. Tuwang-tuwa si Erziel na marinig ito, at lalo pang lumalim ang kanyang pagtingin sa kanya. Ilang araw ang lumipas, pinayagan si Kyle na umalis sa kanyang silid para sipsipin ang lahat ng mana particles mula sa labas. Nais ni Leon na maparusahan dahil sa paggamit ng killing intent laban kay Kyle, ngunit pinatawad siya ni Kyle at sinabing hindi na kailangan yon. Pumunta si Leon para sabihin sa kanyang amo, at nauwi sa pagtatalo ang dalawa, sinusubukang alamin kung paano naging sapat na malakas ang batang ito para labanan ang isang bihasang mandirigma. Pumunta si Leon para kausapin si Kyle, ngunit nagme-meditate pa rin ito, mukhang isang badha. Kaya't pumunta siya at sinabi sa ama ni Kyle na 6 na oras na itong nagme-meditate. Nagsimulang alalahanin ng matanda ang mga araw na nagsasanay sila noon kung kailan hindi man lang tumatagal ng 10 minuto si Kyle bago sumuko, at ngayon ay 6 na oras na siyang diretsyo na nagme-meditate. Tiyak na may kakaiba sa batang ito. Kinabukasan, nagising si Kyle na bumubuhos ang mana mula sa kanyang katawan. Sinusubukang ikalat ang mana na yon sa buong katawan, sinimulan niya itong itulak pasulong, sinisira ang bawat hadlang hanggang sa tuluyan itong umabot sa kanyang puso. At ganoon na lang, nagawa na niyang gumamit ng mahika.
Sa mundong ito, para makagamit ng mahika, kailangan mong bumuo ng isang magic circle sa loob ng iyong puso. Sa layuning matutong gumamit ng mahika, nagtungo siya sa silid-aklatan ng kanyang pamilya. Ganap na nagulat ang babaeng namamahala sa lugar dahil hindi pa niya ito nakita doon kailanman. Nagsimula siyang magtanong kung ano ang nangyari, ngunit si Kyle ay naghahalughog na sa bawat estante, binubuklat ang mga libro isa-isa, naghahanap ng tungkol sa kung paano bumuo ng isang magic circle. Matapos ang ilang oras na pagkakalkal sa silid-aklatan, nang sa wakas ay makahanap siya ng isang panimulang libro sa mahika, at habang binabasa ito, napagtanto niyang ang wika ay ganap na naiiba sa anumang alam niya. Isang system notification ang lumabas na nagpapaalam sa kanya na ang kanyang kakayahang spirit vision ay na-activate na. Sa kakayahang ito, nagawa niyang isalin ang libro sa isang wikang talagang naintindihan niya. Nang makumpleto ang pagsasalin, sa wakas ay matututo na siya ng mahika. Dahil doon, hindi na kailangang manatili pa roon ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Sa loob ng ilang segundo, tinapos ng bata ang mga libro at humingi pa ng mas maraming pangbaguhan na pamagat. Dahil matalino, nagpasya siyang hiramin ang lahat ng ito at dalhin sa kanyang silid sa palasyo. Ito na ang huling batch ng mga hiling at napuno nito ang buong silid ng mga papel. Napakakaiba nito kaya tinanong ng lalaking blonde kung ayos lang ang lahat dahil hindi pa niya nakitang nagbasa ang bata noon. Nag-alala talaga ang babaeng may pulang buhok. Napakaraming hiling sa isang pagkakataon at natatakot siyang may masamang mangyayari. Tutal, dati namang ayaw ng bata na magbasa at bigla siyang nagpapakita ng interes na hindi pa niya nakita dati. Nang makita niya ang batang nag-aaral ng mga pangunahing prinsipyo ng mahika, naalala ng mandirigma ang kanyang sakit sa mana. Ang bata, dahil matalas ang isip, ay nahulaan kung ano ang sasabihin ng lalaki, at nagkomento na mahirap matutunan ang mahika, pero tama siya. At tiyak na iniisip ng lahat sa bahay na yon na sobrang kakaiba ng ginagawa ng bata ngayon. Dahil siya ang kilalang-kilala sa kasamaan na anak ng pamilya, hindi magugulat ang sinuman kung umakto siyang kakaiba paminsan-minsan. Ngunit naalala niya ang sinabi niya dati. Ayaw niyang mamatay ng bata, at kailangan niyang subukan ang mga bagay-bagay. Kailangan niyang subukan ang lahat. Puno ng motibasyon, sinabi niyang gagawin niya ang lahat para malutas ang isinumpang kondisyong ito, kaya plano niyang humiga sandali at magbasa hanggat kaya niya habang nagpapahinga. Ang batang amo na naalala ng mandirigma ay ganap ng naiba ngayon. Naalala niya ang isang panahon kung kailan umiiyak ang bata pagkatapos ng klase sa eskrima. Sinabi raw ng kanyang ama na hindi niya kailangan ng isang mahinang tulad niya. Noon, isa lang siyang mahina at iyaking bata na hindi kayang harapin ang anumang problema. Bigla, napansin ng NC na may bago ng status ang kanyang kaibigan, paborito. Mukhang mas nagiging malapit na sila ngayon, at nananatili sa labas ang bantay para hindi makasagabal. Nagbabago na ang mga bagay sa pagitan nila, at marahil ay dahil nagsimula na siyang mag-aral. Marahil ang pagbabasa ng sandamakmak na libro sa isang upuan ay maituturing na pagtitiyaga sa mundong ito. Ngayong wala na ang bantay, sa wakas ay mag-isa na ang bata kasama ang kanyang bundok ng mga libro. Ngayon, maaari na siyang magsimulang magbasa ng totoo gamit ang kanyang insight magic. Parang mahika, lahat ng libro ay nagsimulang ma-decode ng sabay-sabay sa napakabilis na paraan. Ang bilis ng kanyang skill ay nakakabaliw. Ito ay 12 beses na mas mabilis kaysa sa normal na pagbabasa. Bukod pa riyan, ang mga mahihirap na bahagi ay naisave sa sarili nilang hiwalay na folder. Sa paglipas ng panahon, ang mga prinsipyo ng pagbuo ng mga bilog ay nagiging digitized at naiimbak sa database. Lumalawak ang kanyang pangunawa habang unti-unting nade-decode ang mga libro. Ngayon, gamit ang na-decode na data, plano niyang gumawa ng isang magic circle. Dahil alam na niya ang mga pangunahing kaalaman, sa wakas ay natugunan na niya ang pinakamababang kinakailangan para makabuo ng isa. Ginagabayan ang kanyang mana sa gintong landas na iyon, nagawa niyang likhain ang kanyang nais. Sa buong pag-focus, ginamit niya ang lahat ng kanyang asul na kapangyarihan para igalaw ang mahika sa kanyang dibdib. Ang proseso ay masakit at malupit, parang masusunog na ang kanyang puso. Kahit na, kailangan niyang magtiis hanggang sa huli. Kung hindi, ang mana ay babalik sa kanyang katawan sa isang nakakatakot na paraan at sisirain ang kanyang mga organo. Nagsimulang mawalan ng kontrol ang mahika, pinapalipad ang mga libro sa buong silid habang nagtitiis pa siya ng kaunti. Pagkatapos ng matinding pagsisikap, sa wakas ay nagawa niyang buin ang kanyang unang mana circle na nagpahina sa mga baradong daanan ng mana. Ngayon ang kanyang mana ay hindi na naiipit sa loob ng kanyang katawan. Ito'y dumadaloy palabas mas malakas kaysa dati. Tuwang-tuwa siyang naabot niya ang kanyang layunin at maaari nang gumamit ng mahika sa anumang paraan na gusto niya. Pagkatapos ay napagtanto niyang umaga na at ginugol niya ang buong gabi sa paggawa nito nang hindi man lang namamalayan. Halos wala na siyang oras para isipin na magagalit ang kaibigan niya bago siya himatayin. Kinaumagahan, dinala ng babae ang almusal ng bata at natagpuan siyang walang malay sa sahig. Lubos siyang nagulat at sinubukang gisingin ito habang sinusubukang intindihin ang gulo sa lahat ng mga libro.
Sa isang gabi lang, naubos ng NC ang lahat ng mana na inipon niya sa loob ng maraming araw para mabuo ang bilog na iyon. At mula ngayon, isang bagong kabanata sa kanyang buhay bilang isang salamangkero ay sa wakas nagsimula na. Kabanata 7. Sa kusina, masayang nagluluto ang katulong ng masarap na pagkain. Ginawa niya ito dahil noong huli ay pinuri siya para dito, at nagpasaya ito sa kanyang amo. Sa pagkakataong ito, gusto ng ibang mga babae na sila ang maghatid ng pagkain sa amo. Pagkatapos ay bigla silang nagbago ng tono at sinabing responsibilidad nila ang bata, at kailangan na nilang bumalik sa orihinal na kasunduan ngayong mas maganda na ang ugali ng amo. Sabi ng babae, kung may anumang reklamo sa trabaho, maaari nilang idulog ito sa NC. Hindi pinansin ang lahat, umalis siya, na walang masabi ang mga ito. Bago siya umalis, sumagot ng pabalang ang naiinggit, na sinasabing isa lang siyang hamak na katulong. Sa kama, ninamnam ng bata ang kanyang pagkain na tinimplahang karne. Binago ang recipe mula noong huli para mas sumarap pa ito araw-araw. Dahil nagsasanay siya ng mabuti araw-araw, natuto na rin siya ng ilang ibang recipe mula sa punong kusinero. Bukod pa riyan, gustong malaman ng bata kung kumusta na ang spirit magic. Para magsimula, kailangan niya ang panimulang libro para sa estilong iyon ng mahika, at napakatalino ng babae. Nabasa na niya ang kalahati ng material ng walang tulong ng mahika. Mula sa nabasa niya, mukhang nagmula siya sa isang masipag na pamilya at natututo ng paunti-unti sa paglipas ng panahon. Para sa kanyang edad, medyo may talento siya pero hindi pa rin sapat. Isinara ang libro, sinabi niyang wala pa siyang oras at kailangan niyang lumakas para matuto pa. Sa loob ng 2 buwan, idaraos ng pamilya ang seremonya ng pagpapasa ng pamumuno at may mangyayari sa araw na iyon. Isang kudeta na pinamumunuan ng pangalawang anak, si Adolf, ang magpapabagsak sa pamilya ng Marquis. Kung ayaw nilang mamatay sa rebelyon, kailangan ng lahat na lumakas, lalo na siya. Mula ngayon, iniutos niya na iba na ang humawak sa gawain sa kusina habang siya ay mas nakatuon sa pag-aaral. Ngunit sinabi niyang magsisikap siya sa pareho dahil ayaw niyang may ibang mag-alaga at magsilbi sa kanyang amo maliban sa kanya. Umiiyak ng husto, nagmakaawa siyang payagan siyang ipagpatuloy ang paggawa nito sa halip na iwan sa iba. Nagulat iyon sa binata, at naiintindihan niya kung saan siya nanggagaling. Gumuho ang kanyang pamilya, at naging alipin siya mula sa pagiging maharlika sa isang gabi lang. Nawalan pa siya ng kontak sa pamilya sa ibang kontinente, hindi alam kung buhay pa sila o patay na. Sa wakas ay nagsisimula ng maging matatag muli ang kanyang buhay, at nabigla siya nang malaman niyang kailangan niyang pag-aralan ang spirit magic. Marahil iniisip niya na kung hindi niya gagawin ng maayos ang kanyang trabaho, mapapaalis siya sa mansyon. Ngunit muli siyang tiniyak nito, sinasabing siya ang taong pinagkakatiwalaan niyang mamahala. Sinabi niyang hindi siya nang iwan ng sinuman, at lagi niyang pinoprotektahan ang mga taong kanya. At ipinangako niyang hindi niya sinabing pag-aralan niya ang mga bagay na ito nang walang napakahalagang dahilan. Napakagaling at napakaingat ng kanyang mga kasanayan, kaya kung magpapatuloy siyang magsikap, mapopromote siya bilang punong katulong. Ngunit maraming manggagawa sa mansyon na maaaring pumalit sa kanya anumang oras, kaya tinanong niya kung gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari kung magsasanay siya sa sining na ito. Ang mga salamangkero na may ganoong uri ng kakayahan ay lubos na iginagalang at napakabihira saan man sa mundo. Kung mag-aaral siya, magiging isang kamangha-manghang salamangkero siya, at igagalang siya ng lahat. At hanggang sa panahong iyon, walang sinumang nisi ang makakapapalit sa kanya sa larangang iyon. Mukhang hindi ka panipaniwala, at kahit siya ay hindi sigurado kung kaya niya itong gawin. Inabot sa kanya ang mga librong kailangan niya, sinabi ng lalaki na magiging pinakamahusay siya sa lahat ng panahon. Tinanggap niya ang regalo na may yakap, naniwala sa kanyang amo, at nagpa siyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Ngayon ang kanilang relasyon ay tumaas pa sa 6 na po. Pagkatapos nyon, itinalaga ang babae bilang personal na katulong ng amo upang makapag-aral sila ng magkasama. Habang inaasikaso ang mga personal na pangangailangan ng bata, inilipat siya sa isang pribadong silid. Mula ngayon, iyon na ang kanyang bagong espasyo kung saan maaari siyang mag-aral at magsanay ng mapayapa. Mas maganda ito para sa seguridad at hindi niya kailangang mag-alala sa ibang mga naiinggit na babae. Gustong-gusto niya ito dahil mas malapit na siya ngayon sa silid ng kanyang amo. Magkasama, nagpa siya silang dalawa na magsikap at mabuhay anuman ang mangyari. Habang nag-aaral siya sa kanyang silid, pinapanood niya ang batang namamasyal sa hardin. Sa tuwing magkikita silang dalawa, mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa at gumaganda ang kanilang relasyon. Kalaunan, may kailangang marinig na mahalagang balita ang mandirigma. Lumalabas na tungkol ito sa dakilang Panginoong Adolf na nalamang nagbago na ang kanyang nakababatang kapatid. Lalo siyang lumakas kamakailan at nagsasanay araw-araw. Bukod sa pagtuon sa pag-aaral ng mahika, malaki rin ang ipinagbago ng kanyang personalidad at hindi na siya nakakainis. Nang mapagtantong nag-mature na sa wakas ang kanyang kapatid, naisip niyang dapat siyang dumaan para sa isang maliit na pagbisita bilang nakatatandang kapatid. Kabanata 8. Ang mga lakad sa umaga ng bata ay laging may sandali para makita ang kanyang kaibigan. Sa pagkakataong ito, plano niyang pumunta sa isang lugar na tago.
Sinabi niyang ito ay para magsagawa ng isang eksperimento sa Mahika. Nagtungo sila sa isang lugar sa labas ng teritoryo ng kaharian na natatakpan ng makakapal na puno. Habang siya'y nagsasanay, kailangang tiyakin ng kanyang kaibigan na walang sinumang lalapit para hindi mabunyag ang kanilang lihim. Mukhang nag-aalala ang lalaking blonde dahil hindi dapat nagsasanay ang kanyang kaibigan na may ganoong sakit. Ngunit ang kasalukuyang amo na si Kyle ay ganap na naiiba at kaya nang kontrolin ang enerhiya. Nagpakawala siya ng isang malakas na magic missile sa isang puno sa kanyang harapan. Napakalaki ng pagsabog kaya pareho silang nagulat sa lakas at talento. Sinira pa ng atake ang puno na nagpapatunay na gumana ang pagsubok. Napakalakas ng tunog na maaaring narinig ito mula sa mansyon, ngunit pinahina ng aura ang ingay. Ang mabilis na kilos ng lalaking blonde ay dumating sa tamang oras para protektahan ang kanilang lihim. Sinabi ni Kyle na binuo niya ang kanyang unang magic circle ilang araw na ang nakalipas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin sa librong hiniram niya. At dahil doon, gamit ang aura, nagawa niyang malampasan ang sakit na araw-araw siyang ginugulo noon. Ipinakita ang Mahika ng may ngiti, sinabi niyang hindi niya planong mamatay ng bata. Sa wakas, naintindihan ng lalaki kung ano ang kakaiba sa kanyang kaibigan nitong mga nakaraang araw. Binati niya ang kanyang maliit na kapatid sa pagpapagaling sa sarili gamit ang sariling talino. Gumanda ang kanilang relasyon, tulad ng inaasahan mula sa isang taong gumagalang sa pagtitiyaga. Ngunit ang magic missile na yon ay nasa unang bilog pa lamang, at hindi dapat ito kasing lakas ng suntok ng isang malaking halimaw. Ang kakaiba ay parang pang-apat na antas ng bilog ang lakas nito. Nakakabaliw na na-unlock niya ang isang pang-apat na ranggong kakayahan, kahit na isa pa lang siyang baguhang salamangkero. Marahil ang bata ay isang henyo na hindi lang napansin noon. Salamat sa kanyang kakayahan, nagawa niyang basahin ang lahat ng libro sa silid-aklatan at nakatipid ng ilang buwan ng pag-aaral para mabuo ang unang bilog. Habang nag-aaral, isang tanong ang lumabas. Bakit iba ang Mahika sa orihinal na laro? Dito, kailangan muna siyang gumuhit ng isang ritual, pagkatapos ay harapin ang mahihirap na equation para i-activate ang spell. Sa laro, mas simple ang Mahika. Gumawa ka lang ng simbolo at gagana na ang mana. Pero ang Mahika niya ay hindi madaling gamitin at napakalakas nito. Malaking problema yon dahil hindi pa ito ang tamang panahon para ipakita kung sino talaga siya. Kaya't hiniling niya sa kanyang kaibigan na ilihim ito sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ang paraan ng paggawa nito ng bata ay nagpasama sa kanilang relasyon dahil hindi gusto ng lalaki ang ganoong bagay. Ang dahilan ay ayaw niyang malaman ng mga tao kung gaano siya kalakas at naalala niyang mangyayari ang rebelyon sa loob ng 2 buwan. Iyon ang nagpatakot sa lalaking blonde nang maalala niya ang seremonya ng pagpapasa ng pamumuno. Ayon sa tradisyon, pinipili ng pamilya ang kahalili batay sa kakayahan. Tinitingnan din nila ang personalidad, talento sa espada, at iba pang mga sali. Batay doon, lahat ay hinuhusgahan, at pagkatapos ay oras na para piliin ang pinaka-promising na tagapagmana. Sa ngayon, mayroong 2 pangunahing kalaban na pinag-uusapan. Ang isa ay ang panganay na anak, ang dakilang si Abel, at ang pangalawang anak, ang malupit at mapanlinlang na si Adolf. Ang panganay ay lehitimong anak ng Marquis at ang pinakasikat na kandidato. Mabait siya sa kalikasan at may mahusay na kasanayan sa espada, sinanay mula pagkabata. Si Adolf naman ay lehitimo rin, ngunit lubos siyang napabayaan dahil mas may talento ang kanyang kapatid. Sa isang punto habang lumalaki, gayunpaman, tumaas ang kanyang mga kakayahan at nakakuha siya ng maraming taga-suporta. Sa totoo lang, parang leader ng gang ang datingan niya. Kapag nagkita sila, agad silang nagpapatot-sadahan na para bang nagkukunwaring wala yung isa. Sabi ng Golden Knight, masyado daw siyang abala sa pag-isip kaya hindi niya napansin ang pagdating nila. Pero mahirap paniwalaan ang dahilan na iyon dahil malakas na ang aura niya simula pa noong 5 taong gulang siya. Kwento lang iyon noong bata pa siya at hindi na talaga kailangang ulit-ulitin. Samantala, ang gitnang kapatid ay nagising lang ang aura sa edad na 15, medyo huli na. Sa mundong ito, normal lang na may mga taong huli mag-develop at mas huling magsimula ng pagsasanay sa Mahika. Bigla na lang, nagkaroon ng away sa mga tauhan ng malupit na lalaki. Talagang ikinaiinis niya ito dahil alam niyang hindi niya pwedeng labagin ang mga patakaran sa pamamahay ng kanyang ama. Sa palakaibigang paraan, sinabi ni Abel na magagaling ang mga tauhan ng kapatid niya at karapat-dapat magsilbi sa isang posibleng tagapagmana. Mas lalong tumindi ang tensyon sa pagitan nilang dalawa dahil sinabi ng gitnang kapatid na pwede silang tumawa hanggat gusto nila dahil hindi na sila makakatawa ng matagal. Nang umalis siya, medyo kahina-hinala ang huling sinabi niya at nakakabahala. Habang kumakain, nag-aalala ang NC tungkol sa seremonya na gaganapin sa loob ng 2 buwan. Hindi sinusunod ng teritoryong ito ang patakaran na ang panganay ang magmamana ng lahat. Pinipili nito ang mga tagapagmana at ang pinakamahalagang pamantayan ay lakas at ranggo. Mayroon lang isang exception, ang batang amo. Dahil sa kanyang sakit, tinanggal na siya sa pagiging tagapagmana simula pa lang. Bukod sa kanya, ang kanyang pangatlong nakatatandang kapatid, ang Duke, ay hindi rin pwedeng makisali sa mga planong ito. Kaya sa ngayon, sa pagitan na lang ito ng mga nakatatandang kapatid, sina Abel at Adolf.
Wala nang masyadong oras bago ang seremonya at hindi sila makakagawa ng malalaking hakbang bago iyon. At hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari kung matuklasan ang kapangyarihan ng Ese. Sa hinaharap, dalawa lang ang posibleng reaksyon. Susubukan nilang gawin siyang kakampi o susubukan nilang durugin siya sa lalong madaling panahon. Sobra ito, pero sa buong kasaysayan, nagkaroon na ng madugong labanan sa pag-aagawan ng pwesto. Ayon sa kwento ng laro, tiyak na susubukan ng gitnang kapatid na tanggalin ang bida. At mula pa sa simula, plano na niyang ubusin ang buong pamilya para siya ang maghari. Kaya ang layunin ng Ese ngayon ay malampasan ang kanyang sakit at subukang makipag-alyansa sa mabubuting tao. Sa harap niya, naiintindihan ni Leon na kailangang itago ng mga salamangkero ang kanilang kakayahan para protektahan ang sarili. Ngunit pagkatapos ng insidenteng ito, tiyak na iulat niya ang mga kakayahan ng Ese sa pinuno ng pamilya. Sa ngayon, ang mandirigma ay nanunumpa ng katapatan sa Marquis sa halip na sa batang amo, ngunit may plano ang bida para sa kanyang kaibigan. Iyon ang nag-aalala sa lalaking blonde, hindi sigurado kung sineseryoso ba talaga ng Ese ang pagiging salamangkero niya. At alam niyang magiging sobrang proud ang kanyang ama kung malalaman niyang lumalakas ang kanyang bunsong anak. Dahil sa pag-uusap na ito, lalong gumanda ang kanilang relasyon. At nalaman ng Ese na ang pagsasabay sa pagkain ay nagpapabuti sa relasyon ng mga karakter, kaya plano niyang sabay silang kumain araw-araw mula ngayon. Sumapit ang gabi, at patuloy na pinag-aralan ng bata ang kanyang mga ritual ng walang tigil. Kung papaganahin niya ang mga ito gamit ang mahika, mabilis siyang makakakuha ng kapangyarihan, sobrang bilis. Pero hindi niya maintindihan kung bakit ganito siya pinalalakas ng paraan ng laro. Sa isang punto, tiyak na kakailanganin niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa ibang tao. Ang pag-activate ng mana sa mundong ito ay mabagal at mahirap masterin. Ngunit para makontrol ang kanyang kapangyarihan ng mas tumpak, nagsimula siyang mag-isip ng ilang paraan. Gamit ang ilang mga kalamangan at estratehiya, kaya niyang pagsamahin ang dalawa at makakuha ng malaking kapangyarihan. Ang problema ay sobrang delikado nito at maaaring magkaroon ng pagsabog ng mahika doon mismo. Gayunpaman, kaya niyang magpatuloy at subukan dahil alam niyang hindi ito ganap na imposible. Tiyak na mataas ang panganib, ngunit ganoon din ang gantimpala. At wala siyang mararating sa buhay kung hindi niya ilalagay sa panganib ang sarili paminsan-minsan. Bigla na lang, nagsimulang umagos ang kanyang mana mula sa kanyang katawan, tumataas na parang baliw sa silid. Naging medyo mapanganib ang mga bagay, at nakatanggap siya ng maraming babala ng pagsabog. Kahit ganoon, nanatili siya sa plano at sinimulang suriin at paganahin ang mga sequence, at nagawang pagsamahin ang mga landas para makagawa ng malaking pinsala. Sa loob ng kanyang silid, lumilikha siya ng isang bagong uri ng mahika, isang bagay na ganap na bago at napakalakas. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang pagsamahin ang activation at lumikha ng isang magic missile. Ngayong handa na ang pundasyon ng proseso, gusto niyang subukang makakuha ng mas maraming kapangyarihan, ngunit naging totoo ang panganib at nakakuha ng atensyon ang mga pagsabog. Sa sandaling iyon, isang katulong ang dumaan, nag-aalala at gustong tingnan kung ayos lang ang kanyang amo. Sa kabutihang palad, ayos lang ang bata, ngunit may butas na ngayon ang pader ng silid. Mas matalinong plano sana kung gagawin ang ganitong uri ng eksperimento sa labas ng bahay. Siguro iyon ang dahilan kung bakit patuloy na lumalabas ang mga notification at kailangan niyang magtayo ng workshop para magsanay. Sakto namang dumating ang mandirigma, nagulat sa ingay. Sa kusina, medyo iba ang lasa ng sabaw. Walang asin, matabang, walang lasa. Bigla, napansin ng isa pang katulong na ang sopas ay ginagawa ng masipag na babae. Si Daisy yon, isa sa kanyang mga kaibigan, at isang napakabait na tao, ngunit takot ang babae na lumapit dahil naging masama ang kanyang mga huling interaksyon sa mga katulong. Iba si Daisy sa iba at binigyan siya ng mga tip kung paano mas mapapasarap ang pagkain. Binanggit niya ang isang sangkap na nagbibigay dito ng malinamnam at masarap na lasa. Nang matikman niya ang tinimplahang pagkain, nagulat ang babae sa kung gaano ito kasarap. Dahil nakitang mabait si Daisy, hiniling niya na turuan siya nito ng ilang teknika sa pagluluto. Sa kabutihang palad, masaya ang kanyang kaibigan na magkaroon sila ng ganoong sandali ng pag-aaral. Sabay silang naghatid ng pagkain at napag-usapan nila ang amo. Habang nasa daan, inamin ni Daisy na nag-alala siya nang marinig niyang gusto ng amo ng sarili niyang katulong. Sa kabutihang palad, mas kagalang-galang na ang kilos ng Ese nitong huli at hindi siya masamang tao. Habang nag-aaral siya, nalaman niyang nagtanong si Daisy tungkol sa kanyang kalagayan. Gaya ng pinag-usapan, walang sinabi si Eziel tungkol sa kalagayan ng kanyang amo. Pinuri si Daisy sa paggawa ng magandang trabaho at sa paggawa ng tamang desisyon. Akala niya ay kumilos na ang mga walang pasensya, ngunit mas mahaba pala ang PC kaysa sa inaakala. Ang pagiging walang pasensya ay eksaktong inaasahan mo mula sa gitnang kapatid. Halata namang minamadali niya ang mga bagay para maisakatuparan ang kanyang masasamang plano. Sa kanyang opisina, tuluyang nataranta ang Marquis nang malaman niyang nalampasan ng kanyang anak ang sakit. Nariyan si Leon na nag-uulat na nag-aaral ng mahika ang bata. Nagawa pa niyang maabot ang unang circle kahit na walang talento.
Iyon ang nagpatulala sa pinuno ng pamilya, hindi makapaniwala kung paano nangyari ang himalang ito. Tutal, naaalala niya na nasa masamang kalusugan ang NC at halos nabubuhay sa depresyon. Dahil doon, madalas silang mag-away at magtalo na parang magkaaway. Sa isang napakasamang sandali, narinig ng bata ang sarili niyang ama na nagsabing hindi niya kailanman ginustong magkaroon ng ganoong anak, isang taong puro gulo lang ang dala. Mahahalata mong pinagsisisihan talaga ng lalaki ang pagsasabi ng mga ganoong bagay sa gitna ng galit. Para malampasan ang sakit na yon, kakailanganin mo ng kakaibang talento sa mahika, at ang ganoong bagay ay lumalabas lang kapag 5 taong gulang ka. Marahil ito lang ang kilalang kaso ng isang taong nagtagumpay sa edad na 13, at walang duda na nalampasan ni Kyle ang kanyang mga problema dahil kaya na niyang manipulahin ang mahika. Tiyak na isang pambihirang himala iyon, at malamang ay may sama pa rin ng loob ang bata sa kanyang ama. Ngunit sabi ng mandirigma, wala namang sama ng loob. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga. Sinabi pa ng bata na gusto niyang personal na kausapin ang pinuno ng pamilya dahil halos nakakulong siya sa loob ng bahay at gusto niya ng pahintulot mula sa Marquis na lumabas. At iginigiit niyang malaman ng kanyang ama na gusto niyang makipagkita ng sila lang. Mula roon, napagtanto ng lalaki na wala sigurong samaan ng loob sa pagitan nila ngayon. Nagbigay sigla iyon sa nalulumbay na ama na sa wakas ay makikita na ang kanyang anak. Sakto namang dumating ang bata na bihis para makipagkita sa Marquis. Kabanata 11. Siya ang pinuno ng respetadong pamilya ng mga eskrimador na nagpoprotekta sa hangganan mula sa mga halimaw sa loob ng maraming henerasyon. Isa sa 5 swordmaster lamang sa buong kontinente, at ang huli at pinakamahalaga, ang ama ng bida. Sa paglapit sa kanya, nagsimulang manginig ang kamay ng bata nang walang malinaw na dahilan, ngunit naaalala pa rin ng kanyang katawan ang sama ng loob at takot na dati niyang nararamdaman. Naaalala niya noong nagsasanay sila ng espada, palagi siyang pinapagalitan at kinakaaway, dahil sa sobrang hina niya hindi man lang niya mabuhat ang kahoy na espada. Masyadong mabigat. Iyon ay isang kabiguan para sa isang pamilya ng eskrimador na hindi kailanman nagkaroon ng ganoong kahinang anak. Sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang wala siyang silbi dahil hindi siya marunong gumamit ng espada at inakalang pababayaan na siya. Lahat ng damdaming iyon ay tumama ng husto sa bida dahil bigla niyang naalala ang lahat. Ang alaala na iyon ay pag-aari ng orihinal na may-ari ng katawang ito, ang prinsipe. Ngunit dahil nagkabuhol-buhol ang kanilang mga kaluluwa, nagkadugtong na rin ang mga damdamin. Sa kabutihang palad, ang taong may kontrol ngayon ay hindi na ang duwag na tulad ng dati. Dahil bukod sa pagiging bata, siya rin si Lee, isang matanda sa totoong buhay. Ang trabaho niya ay patunayan na karapat-dapat igalang si Kyle Seltarian. Sa wakas ay nagkita silang dalawa, at isang kakaibang katahimikan ang namayani. Tila may gustong sabihin ang bida sa kanyang ama sa pulong na yon. Malinaw ang mga patakaran. Hindi siya pwedeng umalis sa kanyang silid nang walang pahintulot. Dahil nag-aaral siya kamakailan, pinayagan siyang pumunta sa silid-aklatan, ngunit hindi siya pwedeng gumawa ng gulo. Walang tiwala ang bida sa kanyang ama kung isasaalang-alang ang lahat ng problemang nangyari noon. Kahit na, ang kanyang ama ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kontinente at isang nakakatakot na kalaban. Mahirap ang sitwasyon, at ang tanging paraan ay harapin ito sa pamamagitan ng direktang negosasyon. Dati, baka nawalan na siya ng pasensya at sumagot pabalik, pero ngayon ay mukha na siyang mas mature. Sapat na ang problemang idinulot niya sa kanyang ama, at pabigat sa kanya ang kanyang nakaraan. Kaya seryoso siyang nag-isip at ngayon ay may pagkakataon siyang magbago. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-aaway, sa wakas ay humingi ng tawad ang bata sa kanyang mga inasal. Bukod pa riyan, gusto ring makipagkasundo ng matalinong bata sa Marquis. Alam na ng lahat na nalampasan ng dating sakiting bata ang karamdamang sumisira sa kanya. Iyon ay isang malaking himala. Mahirap paniwalaan kahit sa isang mundong pantasya na tulad nito. Kakaiba ang kapangyarihan ng bida, at pinaghahalo niya ang iba't ibang circle. Gumawa siya ng bola ng apoy para patunayang isa siyang first circle mage. Kahit matapos marinig ang kwento ng mandirigma, hindi pa rin naniwala ang ama. Ngunit sa sandaling makita niya ito ng sarili niyang mga mata, nagbago ang lahat. Sobrang lakas na niya na nararamdaman na niya ang mana na dumadaloy sa kanyang mga ugat, na palaki ng palaki. Alam mo, ang mga salamangkerong nakakalampas sa sakit na iyon ay mayroong napakalaking potensyal. Sa mundong ito, ang isang makapangyarihang salamangkero ay katumbas ng isang buong order ng mga kabalyero. At kahit nakilala ang kanyang pamilya sa mga eskrimador, malaking bentahe rin ang pagkakaroon ng malakas na salamangkero sa harapan. Kung susuportahan ng pamilya ang planong ito, lahat ay makikinabang sa mga kakayahang iyon. Ang isang hukbo na pinagsasama ang mga elite na eskrimador at pambihirang salamangkero ay magiging mas malakas kaysa sa ano paman sa kontinente. Nakikinabang sa kasunduang ito ang pamilya at, syempre, pati na rin ang bata. Ang kanyang talento ay sulit na pag-investan at paunlarin. Sa buhay, ang mahalaga ay manalo, at pinahahalagahan ni Omar kay ang kita at karangalan higit sa lahat. Hindi gagana ang paggamit ng ugnayan ng pamilya, at kaya niyang gumawa ng malalamig na desisyon para sa ikabubuti ng pamilya.
Ngunit kung magkatugma ang kanilang mga interes, kahit ang isang magulong relasyon ay maaaring maging kooperasyon. Ngayon, ayusin na ang mga bagay sa pagitan ng dalawang matalinong matanda. Hindi masabi ng matanda kung ang batang iyon ba talaga ang anak na dati niyang kilala dahil hindi na siya kumikilos na parang bata. Mukhang nag-mature na siya, kaya hiniling niya na mag-invest sila sa isang talentong kasing bihira ng sa kanya. Naging napakaganda ng negosasyon. Nalaman niya kung ano talaga ang gusto ng kabilang panig at ginamit iyon para makipagtawaran. Nakuha niya mismo ang gusto niya gamit ang kanyang kapangyarihan at otoridad. Nakakagulat makita ang isang bata na dati nagsusunog ng mga libro na magsalita ng ganito. Isang bata na dating tinitingnan bilang isang kabiguan sa pamilya ay lumaki na at umunlad. Ngayong itinuturing na siyang mahalaga, bibigyan nila siya ng pondo kasama ang mga magic stone para sa kanyang pag-aaral. Pero seryoso, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili at hindi bigin ang kanyang ama. Lumipas ang ilang araw at pumunta ang kanyang mga kaibigan sa kanyang silid. Mas marangya na ang lahat ngayon at may personal na workshop para sa mga salamangkero. Ang loob ay pinalakas ng isang magical barrier sa mga pader. Bukod pa riyan, puno ang lugar ng lahat ng uri ng kasangkapan, gayuma at artifact. Natulala ang mandirigma dahil siguradong napakalaki ng ginastos dito. Sa kabutihang palad, masayang-masaya ang kanyang mahal na ama na bayaran ang bawat sentimo. Hindi inaasahan na ang masungit na lalaking iyon ay nakuha sa galing ng sarili niyang anak. Nagulat din si Erziel dahil mahirap gamitin ng malaya ang spirit magic sa loob ng silid. Kaya naman nagtayo ang kanyang kaibigan ng hiwalay na espasyo para dito. Nilagyan ng lugar ng mga anti-vibration device para makapagsanay siya ng malaya, at pinapayagan siyang gamitin ang workshop kahit kailan niya gusto mag-aral dahil gusto ng bida na maging kanang kamay niya siya sa hinaharap. Hindi lang bilang katulong, kundi bilang isang pambihirang spirit mage. Iyon ang nagpaiyak sa kanya ng husto dahil araw-araw na siyang nagtatrabaho ng walang pahinga. Ang layunin niya ay matutunan ang lahat ng kanyang makakaya at maging isang taong kapaki-pakinabang. Mas lalong tumibay ang kanilang relasyon at mukhang maayos ang lahat. Bigla, may mga batong nagsimulang kumislap na nakuha ang atensyon ng babae. Nagre-react ang spirit circle at tila wala na sa control. Isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa ritual, bumubuo ng isang hindi kumpletong espiritu, at sa totoo lang, sobrang cute nito. Agad itong nakipagkaibigan sa katulong na hindi sinasadyang nakahikayat dito. Mukhang hindi niya sinasadyang ipatawag ito sa paglalakad lang malapit sa workshop. Talagang bagay ang maliit na maskot na yon sa talento ng babae. Nakakamangha dahil nangangailangan ang teknik na ito ng ibang uri ng mahika. Malamang nakatulong ang kanyang emosyon para tumugon ang spirit stone at likhain ang maskot na iyon. Kakabili lang ng mga bato at ngayon ay naubos agad ang mga ito. Hindi inaasahan ng bata na mangyayari ito ng ganito kaaga sa kwento. Bukod pa riyan, mataas ang antas ng nilalang na ito at hindi matukoy gamit ang insight. Kahit na maliit ito, napakataas ng kapangyarihan nito, kaya imposibleng basahin gamit ang kakayahan ng tao. Ang pangalan nito ay Ash at mukhang isa itong sinaunang espiritu ng liwanag. Ikinagulat iyon ng bata. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang cute na maliit na bagay na yon. Ang mga elder spirit ay ang pinakamataas na antas na mayroon at sila ang ilan sa mga pinakamahirap ipatawag. Hindi kahanga-hanga ang laki nito, ngunit tila hindi ito ang tunay nitong anyo. Kung babalik ito sa normal nitong laki, guguho ang buong mansyon. Gusto nitong gumawa ng kontrata sa babae para maging magkaibigan sila mula ngayon. Para doon, kailangan nila ng matibay na pagkakabagay sa isa't isa. Sumang-ayon ang elder spirit at sinimulan ang ritual para selyuhan ang makapangyarihang kontrata ng pagkakaibigan. Sumang-ayon din ang katulong, pumirma sa kanyang bahagi at nagkaroon ng kakampi. Kapag tapos na, kailangan niyang pumili ng pangalan para sa kanyang bagong alaga. Nagmungkahi ang bida ng isa at nagpasya siyang tawagin itong Pikachu. Iyon ang pinakabagong kalokohan ng bata, ang pangalanan itong Pikachu. Mula ngayon, iyon na ang magiging pangalan niya, at tuwang-tuwa siya na maging kaibigan ito. Ang proyekto sa pagpapaunlad ng talento ay napakaganda ng takbo at talagang gumagana. Lumipas ang ilang araw, at muling gumising ang mansyon sa isang bagong umaga. Inaamin ng mandirigma na hindi niya gaanong binibigyang pansin ang kanyang alaga, sa paraang dapat gawin ng isang nakatatandang kapatid. Pagkatapos ay nabunyag na nakatayo sa harap niya si Adolf, isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Kabanata 13. Nagpupulong ang dalawang magkapatid kasama ang katulong na nagsisilbi sa kanila. Nakilala ng leader ng gang ang babae. Siya rin yung babaeng ipinagbili bilang alipin sa palengke noon pa. Pinuri niya ito, sinabing maganda siya, at nakakatawa para sa kanya na naging katulong lang ito. Sa isang bastos na paraan, hiniling niya na ipadala ito sa kanyang bahay. Tiyak na nandoon siya dahil narinig niya ang balita tungkol sa gumaling na sakit at sinimulan niya ang usapan sa masamang paraan. Ngunit ayaw siyang iwan ng bida doon at nagtanong kung pwedeng iba na lang ang piliin. Para madaling makalusot sa sitwasyon, kailangan niyang kumilos sa ibang paraan. Sa huli, provokasyon lang naman pala. Hindi naman talaga kukunin ng lalaki ang katulong ng iba pauwi. Gayunpaman, napagtanto ng bata na kailangan niyang magbigay daan muna dahil hindi pa niya pwedeng sirain ang relasyon.
Gumaling na talaga ang bata, pero mukhang wala pa ring pag-asa dahil masyado siyang interesado sa mga kabataang babae. Kaya ang plano ng leader ng gang ay sirain siya at hilahin siya sa kadiliman. Malaki na ang ipinagaling ng kanyang katawan at wala na siyang problema sa pang-araw-araw na buhay. Gumaling na siya at patuloy na bumubuti araw-araw. Kahit ganon, hindi pa siya 100% dahil napakatagal na ng sakit niya at mahirap ayusin ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, ipinakita ng NC ang isang spell na nilikha niya na mas malakas pa sa orihinal. Nakuha nito ang interes ng mapagplanong kapatid dahil gusto niya ang ideya ng paglikha ng bagong mahika. Kahit hindi pa siya nasa kanyang kasukdulan, mabilis pa rin siyang lumalakas, kahit na isa pa lang siyang first circle student. Ang ugali ng Lord ay malaki ang ipinagbago, at ang kanyang mga kakayahan ay patuloy na gumagaling araw-araw. Ang balitang dala ng katulong ay parang eksaherado, pero para sa isang 13 taong gulang, hindi naman ito dapat ikabahala. Mas magiging kapaki-pakinabang kung pipilitin siya at gagamitin sa ibang paraan bago siya patayin. Diretsahan niyang tinanong ang kanyang nakababatang kapatid kung gusto niyang sumali sa kanyang panig sa kompetisyon. Nagulat kahit ang NC na hindi inaasahang makakatanggap ng ganoong pagpipilian. Pagkatapos magtitigan ng matagal, nangyari ang mga bagay-bagay ayon mismo sa plano ng matalino. Dahil doon, makukuha niya ang pahintulot ng kanilang ama at nagpasalamat siya para sa tiwala. Sakto namang dumating ang mandirigma at binati si Adolf ng isang ligtas na paglalakbay. Mahirap manipulahin si Leon at hindi pa rin siya lumilipat ng panig sa laro. Medyo nakakatawang isipin na ang anak ng isang magaling na mandirigma ay nagpoprotekta sa isang pasaway na bata. Dahil doon, mas naging kakatwa ang sitwasyon sa pagitan nila nang umalis si Adolf. Sa wakas, pumasok ang NC sa silid pagkatapos ng pagtatalo ng magkapatid. Ipinaliwanag niya na malamang ay haharapin niya si Viscount Jerome, isa sa mga pinakamalapit na kaalyado ng ika-5 Legion. Nagulat ang kanyang kaibigan nang marinig na ito ang kanyang unang misyon ng katapatan. Ayaw niyang hayaan siyang mag-isa at nag-alok na sumama rin sa subjugation team. Pero bahagi iyon ng estratehiya para makuha ang tiwala ng crime boss at hindi niya pwedeng isama ang mga kaalyado ng kanyang ama. Siguradong isang bitag ito para subukan kung gaano kagaling ang NC sa totoong labanan. Sa kabutihang palad, mula ngayon, kaya na niyang protektahan ang sarili gamit ang mahikang nilikha niya. Kahit ganoon, nagpasya siyang hindi gamitin ang kanyang buong potensyal sa mahika. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa isang pamayanan sa malayong kabubatan. Sa timog ng teritoryo, mayroong isang kolonya ng mga halimaw. Regular na nagpapadala ang Marquis ng mga sundalo para supilin ang mga kalaban na iyon. Sa pagkakataong ito, mukha ng ganap na mage si Lord Kyle, handa nang umalis para sa misyon. Sa wakas, isang lalaki ang bumaba sa kabayo, si Viscount Jerome. Siya ay kaalyado ng crime boss at magiging kasama sa koponan ng bida para sa misyon na ito. Dahil ito ang kanyang unang tunay na laban, kailangan niyang maging maingat at protektahan kung kinakailangan. Hindi maganda ang kanilang relasyon at halatang ginagawa lang ito ng lalaki bilang pabor. Kahit na, umalis sila at hindi masyadong nag-usap. Ang utos ng Viscount ay bantayan ang bata at husgahan kung gaano siya kagaling sa labanan, ngunit hindi siya naniniwala na may magagawa ang isang mahinang tulad niya habang may daladalang mapanganib na sakit sa kanyang katawan. Habang nakikipaglaban, nagpakawala ang bata ng mga kidlat sa mga goblin sa harap niya. Saktong-sakto ang tama. Isang tira lang ay sapat na para puksain ang buong grupo. Nagpahanga iyon sa koponan at nagpabuti sa pakikitungo ng lahat na naging masaya. Mabilis na natapos ang misyon, at ito ang pinakamadaling pagsugpo na naranasan nila sa matagal na panahon, salamat sa bida. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kadali dati, at mabilis na tumaas ang kanyang reputasyon hanggang sa level 90. Siyempre, matutuwa si Lord Adolf kapag narinig niya kung gaano kagaling ang ginawa ng kanyang nakababatang kapatid. Ngayon ang plano ay tumuloy na sa susunod na hakbang na nasa isip niya. Kabanata 14 na. Pagbalik sa kampo, nagdiriwang ang lahat sa panalo salamat sa bata. Walang kamuwang-muwang, sinabi niyang hindi niya deserve ang papuri dahil wala naman siyang ginawang kahanga-hanga. Inamin ng mga sundalo na mali ang kanilang akala sa batang amo at nagsimulang purihin ang kanyang mga kakayahan. At bukod sa pagiging magaling sa laban, hindi rin siya nagreklamo sa pagkain sa kampo. Mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Habang iniisip kung paano tinatanggap ng kanyang kapatid ang mga mapanganib na misyon na tulad nito, napagtanto niyang hindi siya pwedeng umarte na parang spoiled na bata kapag siya naman ang nasa sitwasyon. Nagulat ang mga kalalakihan nang makitang hinahangaan ng bata ang crime boss ng ganoon kalaki. Ang plano ay umaayon ng eksakto sa inaasahan. Gusto na kayo ng mga sundalo ang bida at handa na silang purihin siya. Habang tulog ang lahat, nagpasya ang adventurer na maglakad-lakad ng hindi kalayuan sa kampo. Dahil bata lang siya, walang naghihinala, at lahat ay naniniwala sa kanyang pagiging inosente. Pagkatapos ng tagumpay ngayon, pagod na pagod ang mga kabalyero at bagsak sa kanilang mga kama. Ilang gwardiya na lang ang natira, at pagod na rin sila, halos hindi na nagbibigay pansin. Ngayon susubukan niyang pumatay ng ilang ogre, at mag-ipon ng maraming meso hanggat maaari tulad ng dati. Mula sa kanyang bulsa,
Kinuha niya ang isang pabango na kayang makaakit sa mga higanteng iyon mula sa layong 10 kilometro. Ilang araw bago noon, napagtanto niya na siya ang unang tao sa mundo na lumikha ng isang amoy na umaakit sa mga nilalang na iyon nang hindi sumusunod sa anumang umiiral na recipe. Kung mas maganda ang kalidad at amoy, mas maraming halimaw ang naakit nito ng sabay-sabay. Ang problema ay dapat goblins ang hinahanap ng team, at masyadong malakas ang mga ogre para labanan ng walang plano. Ang squad ay may 12 bihasang kabalyero, at kaya nilang harapin ang mahihinang kalaban. Pero ibang usapan na ang mga higante. Kahit natapat sila sa crime boss, ang kanilang mga individual na kakayahan ay karaniwan lang. Sila ay karaniwang pambala lang ng kanyon. Sila ay mga kriminal sa kalye na naging isang legion matapos makumbinsi ng taksil na yon. Sobrang tindi ng brainwashing, naging panatiko sila, at dahil dito, madaling kumalat ang kanyang impluensya. Ang mga taong ito ay sumusunod ng walang pag-aalinlangan, at sa bawat galaw ng kanilang amo, maaaring mangyari ang isang trahedya. Kaya plano ng bida na pahinain ang ika-5 legion hanggat maaari bago ang araw ng paghalili. Para magsimula, pipilitin niya ang 12 mandirigma na labanan ang isang malakas na ogre hanggang sa huli, at plano niyang siya lang ang matirang buhay pagkatapos ng nakamamatay na labanang ito sa sandaling i-activate niya ang amoy. Hindi. Nagtagal para lumitaw ang isang nilalang na may 2 ulo, na akit sa pabangong kumakalat sa paligid ng kabubatan. Ang mga mandirigma, na pagod na, ay nabigla sa pag-atake ng higante, na madaling pinatay ang kanilang mga kasama. Isa sa mga lalaki, na napakatapang, ay nagmakaawa na huwag muna silang tumakbo. Nakakalungkot, naging malupit ang kanyang katapusan, at agad naging malinaw na ang pagtakbo ang pinakamahusay na pagpipilian. Siya ang isa sa pinakamalakas na sundalo sa koponan. Ngayon, ang mga nasa gitnang antas na lang ang natitira, at wala silang gaanong magagawa. Sinusubukang palakasin ang loob ng lahat. Tinanong niya kung ganoon ba talaga dapat kumilos ang mga marangal na mandirigma sa isang laban. Kung mabigo sila sa misyon na ito, tiyak na papasok ang mga ogre sa teritoryo ng mga kaalyado at papatayin ang mga tao. Sa pag-ako ng pamumuno, pinasunod niya ang lahat sa kanyang mga utos mula ngayon. Sa kabutihang palad, ang Viscount ay isang mataas na antas na mandirigma at sinabing kaya niya itong mag-isa, ngunit ayaw ng tulong ng AC. Mananatili siya hanggang sa huli, susuportahan siya ng mahika. Alam niyang hindi niya kayang harapin muli ang kanyang kapatid kung pababayaan niya ang kanyang mga tauhan sa labanan, kaya't gumamit siya ng spell na lalong nagpapalakas sa mandirigma gamit ang kanyang mga kakayahan. Dahil first circle magic lang ito, kaya niyang kontrolin ang sitwasyon sa ngayon nang hindi pa gaanong nakakapinsala. Gayunpaman, haharapin niya ang laban ng diretsahan nang hindi umaatras dahil sa takot. Alam ng Viscount na si Kyle ay isang mahalagang kasangkapan para sa hukbo at malaki na ang tiwala sa kanya. Pinapagana ang malakas na kakayahan ng kanyang espada, naghanda siyang patayin ang sinumang ogre na lumapit. Sumugod siya diretsyo sa ogre na may 2 ulo, handang putulin ang parehong ulo gamit ang kanyang talim. Ang ibang mga sundalo, nang makitang walang nagpapanik, ay hindi maipakita ang kanilang kaawa-awang panig, kaya pinalakas din nila ang kanilang loob. Sinabihan ng bida ang kanyang mga tauhan na ibigay ang lahat sa malupit na labanang ito, at ito'y gumagana ng perpekto dahil ang mga ogre na ipinatawag niya ay pupuksain ang mas mahihinang sundalo. Matagumpay ang pabangong pangakit. Nagawa pa nitong tumawag ng mga nilalang na 3 beses na mas malakas kaysa sa karaniwan, at dito mismo magwawakas ang bahagi ng ika-5 legion. Kabanata 15. Pakiramdam niya ay napakalakas niya. Iniisip niyang kaya niyang talunin ang ogre ng mag-isa. Nagpakawala siya ng malakas na tama sa isa sa kambal na ulo, at agad silang nag-alerto. At lahat ay humanga sa labanan sa himpapawid sa pagitan ng dalawa. Halos lahat ng pinakamalalakas na kabalyero ay bumagsak na, at nagsisimula ng magpanik ang mas mahihinang tropa. Habang pinapanood ang lahat mula sa malayo, natutuwa ang munting psycho na makitang gumagana ang kanyang plano. Nang walang kahirap-hirap, madali niyang pupuksain ang bawat kalaban. Nang hindi na mamalayan, ipinasa niya ang trabahong iyon sa higanteng ogre, na gagawin ito gamit ang sarili nitong mga kamao. Nagtataka si Jerome kung mananalo ba talaga sila sa labanang ito, at nagsimulang isipin na baka oras na para sa huling paraan. Binigyan siya ng kapangyarihan mula sa kadiliman para lumakas, at kung pakakawalan niya ito, hindi na siya makakabalik sa normal. Sabi ni Sylvain, kapag nangyari yon, magiging isa siyang galit na halimaw na walang natirang pagkatao. Kaya naman hindi dapat sayangin ang kapangyarihang ito sa kahit sinong mahinang kalaban. Tiyak na matatalo niya ang ogre, ngunit hindi siya kailanman magkakaroon ng kapayapaan mula sa galit ng halimaw. Pero baka mas mabuti pa yon kaysa mamatay na parang talunan sa isang ogre. Mula sa malayo, sinabi ni Kylan na magbibigay siya ng proteksyong mahika. Nagbigay iyon ng mas malaking kumpiyansa sa Viscount, at nakaramdam siya ng sigla mula sa mage. Sinabing masyado pang maaga para gamitin ang huling paraan, nagpakawala si Kylan ng mental cleanse sa kanyang mga kaibigan. Bigla na lang, lahat ay nakaramdam ng biglaang lakas, at nagsimulang maniwala na sila ang pinakamagagaling sa ika-5 legion, ibinibigay ang lahat ng kanilang makakaya.
Gusto nilang ipakita ang kanilang tunay na lakas. Habang sila'y lumalaban, pinapanood ng NC ang lahat mula sa malayo, nagmamasid ng mabuti. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagsimula na silang bumagsak, pinapatay ng malaking halimaw. Ang prioridad ay puksain ang 12 kabalyero, at ngayon si Jerome na lang ang natitira. Hindi masasayang ang kanilang sakripisyo, at humingi siya ng isa pang support spell para tuluyang tapusin ang mutant. Ginagalaw ang mga piyesa na parang mga pawn, nag-channel siya ng mas maraming mana para tapusin ang plano, at inactivate niya ang isang uri ng kapangyarihan na nagsimulang pumalibot sa kanya sa mga lilang hugis. Naipit ng mga kuko, ang tanging magagawa niya ay tumingin ng diretsyo at harapin ang kanyang kalaban. Nasa harap niya mismo ang ogre, at nagniningning sa saya ang mga mata nito. Gamit ang isang kamay, tatapusin na nito ang lalaki ng tuluyan sa malupit na paraan. Sa harap ng lahat ng mga sundalo, nadurog ang kanilang pinuno at tuluyan nang nawala. Dahil doon, nagkagulo ang lahat dahil iniisip nilang mamamatay na sila. Nagsimulang pumalibot ang apoy sa katawan ng halimaw at sumigaw ito sa sakit. Pagkatapos, sa harap mismo ng lahat, bumagsak ito sa lupa, patay na. Tinapos ang laban, umakyat ang batang amo sa ibabaw ng kalaban. Mula sa loob nito, kinuha niya ang isang mahalagang kristal, at ngayon na ang oras para gumawa ng isang medyo kahina-hinalang dalaw. Nagsimula siyang magsinungaling, sinasabing salamat sa Viscount, na pabagsak niya ang kalaban. Ang tagumpay na ito ay para sa 12 matatapang na mandirigma, at sa lahat ng lumaban para sa kanilang sariling buhay. Kaya nagsimula silang purihin ang Lord na nagwagi sa larangan ng digmaan. Ang resulta ng pagsugpong ito ay isang tagumpay, at ang mutant na may 2 ulo ay napuksa. Bukod pa riyan, napatay din nila ang 12 ng goblin na siyang orihinal na layunin. Sa kasamaang palad, marami silang nalagas sa panahon ng labanan. Nang marinig ang balita, hindi makapaniwala ang masamang lalaking blonde at nagtanong kung totoo ba ito. Ipinaliwanag nila na namatay si Jerome sa isang malupit na laban kontra sa isang mutant sa kabubatan. Napakabilis ng atake, wala na siyang oras para gamitin ang kapangyarihan ng kadiliman. Ang pagkawala ng lalaking iyon ay malaking dagok sa squad. Huwag nang isipin ang lahat ng namatay na sundalo. Wala nang ibang magagawa at gusto nilang makuha kahit paano ang ogre mula sa kampo. Saka lang niya sinabi na gumaan ang kanyang loob nang makitang ligtas na nakabalik ang kanyang kapatid. Tutal, ang pagtalo sa ganoong kalakas na kalaban ay malaking tagumpay ng binata. Dahil doon, ipapaalam sa kanilang ama at lahat ay makakatanggap ng karangalang nararapat sa kanila. Ang maskarang suot ng NC, ang pag-arte bilang inosenteng kapatid, ay nagsisimulang mawala para kay Adolfo, na umalis na galit at naghihinala. Pero sa ngayon, mukhang madali pa ring naloloko ang kapatid. Nakuha ng NC ang pagkilala ng kanyang kapatid at pinabagsak ang ika-5 legion. Ito ay isang napakagaling na galaw, at nagbiro siya na baka maituturing itong pagpatay ng 3 ibon sa isang bato. Hindi malaking bagay ang isang mutant dahil kayang talunin ng mandirigma ang isa ng mag-isa at walang tulong. At habang nagbibiro, sinabi niyang sinadya lang niyang magmukhang mahina sa simula. Mukhang gusto niya talagang mapalapit sa panig ng kanyang masamang kapatid nang hindi sinasabi kay Abel ang anumang bagay. Bahagi ito lahat ng plano, at sa hinaharap, kikilalanin siya at hahanapin nila siya. Makalipas ang ilang araw, isang pagpupulong ang naganap sa conference room ng pamilya. Sa pulong na yon, susuriin nila ang mga resulta ng ekspedisyon at pagpapasyahan kung paano hahatiin ang mga nakuha. Bukod dito, ang mga kontribusyon ng binata ay tatalakayin sa unang pagkakataon sa inner circle na yon. At kung may sinumang may tutol, malaya silang magsalita. Iniisip ng isa sa mga baron na sobra-sobra ito dahil noon, ang bata ay isang mahinang walang kwenta lang. Nahihiya, sinabi niyang gusto niya ang bata, ngunit hindi siya sigurado kung dapat ba niyang sabihin ang kanyang tunay na iniisip. Lumalabas na ang bata ay isa palang first circle mage, halos isang baguhan. Kahit na, iniisip ng baron na karamihan sa kanyang mga nagawa ay pinalalaki lang dahil sumali siya at nakabalik ng buhay. At tinapos niya sa pagsasabing mahirap paniwalaan na biglang nag-mature ang NC sa isang gabi lang. Ipinaalala niya sa lahat ang mga problemang idinulot ng bata noon. Dati, kaya lang ni Kyla nang umiti habang sinisiraan siya ng mga tao ng harapan. Malinaw na hindi pa nakaharap ang mga baron ng isang tunay na lobo bago gumawa ng ganoong paghuhusga. Pagdating nila sa bulwagan, sinabi ng NC na hindi ito kasing dali ng inaakala, at kailangan mong makita ito ng sarili mong mga mata. Ipinagtatanggol ang kanyang kapatid, sinabi ni Abel na kahit ang malalakas na kabalyero ay mahihirapang talunin ang isang nilalang na may 2 ulo. May ilang sumagot, sinasabing nangyari lang iyon dahil isinakripisyo ng mga kabalyero ang kanilang buhay para protektahan ang bata. Gayunpaman, ang huling suntok ay galing kay Kyle, isang bagay na kinumpirma ng mga nakaligtas na saksi. Hindi tulad ng dati, nakatuon na ngayon ang bata sa pag-aaral ng mahika, at dapat isantabi ng baron ang kanyang personal na issue. Galit, sinabihan ni Adolfo ang lalaki na tigilan na ang pagsira sa lahat. Patuloy na sinusuportahan ang kapatid, binantaan niya ito at sinabing huwag lumampas sa linya. Bigla na lang, lahat ay tila sabik na ipagtanggol ang bata ngayong nagsisimula na siyang magpakita ng tunay na halaga.
Sa sandaling iyon, sumang-ayon ang masamang kapatid na dapat isama sa gantimpala ni Kyle ang malaking halaga ng pera. Tutal, nakita ng mandirigma ang malupit na laban ng bata at walang duda sa kanyang ginawa. Dahil doon, binigyan siya ng kalayaan, at sa wakas ay maaari na siyang pumasok sa pangunahing tirahan at lumabas. Ngunit ang mga nakuha mula sa mutant ay ipapamahagi pa rin batay sa mga kontribusyon, at walang makukuha ang bata mula rito. Sa pagtatapos ng pulong, hindi maintindihan ng AC kung bakit wala siyang natatanggap pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Kaya pumunta siya para tanungin ang kanyang ama kung bakit ito nangyayari dahil wala naman siyang ginawang gulo, ngunit matalas ang isip ng matanda. Alam niyang itinago ng bata ang puso ng obre bilang kanyang gantimpala. Hindi malaman ang sasabihin, nagpasalamat ang NC sa kanya dahil pinayagan man lang siyang umalis ng bahay. Sakto namang dumating ang gangbos na gustong kausapin ang bata. Sinabi niyang tinupad niya ang kanyang bahagi ng usapan at sinabi sa ama ang tungkol sa mga nagawa ng bata, at hiniling niya na sa hinaharap, alalahanin ng bata kung gaano siya nagmamalasakit. Mula sa malayo, iniisip ni Abel na matagal na rin mula nang bigyan niya ng pansin ang kanyang nakababatang kapatid, at umaasa siyang makausap ito minsan. Ang problema ay dumating na ang oras na yon, at sinabi niyang ito ay isang hindi kilalang kakayahan na kahit ang kanilang ama ay hindi naiintindihan. Naguguluhan ang NC kung bakit bigla na lang siyang nagsisiwalat ng mga sikreto. Kanina lang pagkatapos ng kumperensya, lumitaw si Abel para purihin ang kanyang nakababatang kapatid. Sinabi niyang napakahusay ng paghawak ng bata sa labanan at ngayon ay isa na siyang iginagalang na mage sa pamilya. Pagkatapos ay tinanong niya kung may oras ang bata mamaya para makakain sila ng magkasama. Ipinaliwanag niyang gusto niyang magkaroon ng maliit na salusalo para marinig ang mga detalye ng nangyari sa ekspedisyon sa gubat. Ngunit hinala ng bata na mayroong itinatagong dahilan ang mandirigma sa pagtatanong tungkol sa kanyang mga nagawa. At agad siyang nagsimulang magbunyag ng mga sikretong kahit ang kanilang ama ay hindi alam ng walang malinaw na dahilan. Malinaw na gusto niyang i-recruit ang NC para pabagsakin ang mga puwersang nilikha ni Adolf bago pa mahuli ang lahat. Kailangang piliin ng NC ang kanyang mga salita ng maingat at tinanong kung bakit niya alam ang sikretong iyon. Sinabi niyang natatakot siya sa maaaring mangyari kapag nabunyag ang isang bagay na ganoon kalaki. Tulad ng inaasahan mula sa isang nakatatandang kapatid, malinaw na may gusto siyang kapalit mula sa bata. Ngunit prangka, sinabi ng bata na hindi talaga siya pumanig sa gitnang kapatid. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na plano rin niyang sumali sa mga mabubuti. Lumipas ang panahon, at nakita natin si Adolf na ginagamit ang lahat ng kanyang madilim na kapangyarihan. Sa wakas ay nalaman niyang nakipag-usap din ang kanyang nakatatandang kapatid kay Kyle. Ikinagalit iyon ng crime boss dahil siya ang unang nakapansin sa talento ng bata, at ayaw niyang mawala ang kalamangang iyon. At kung lumipat ng panig ang NC, mas gugustuhin pa ni Adolf na lasunin siya kaysa hayaan siyang maging kaaway. Tila, iyon ang dahilan kung bakit nasa mansyon ang katulong sakaling mangyari ang mga ganoong bagay. Babalik sa usapang pamilya, gustong malaman ni Abel kung bakit ganoon ang ikinikilos ng bunso. Sa totoo lang, sabi ng NC, napakabait daw talaga ng kuya niya kaya nahiya siya. Nang i-activate niya ang kanyang abilidad, wala siyang masyadong makita tungkol sa karakter dahil masyadong mataas ang level. Ang tanging masama ay neutral ang kanilang relasyon na walang anumang favor points. Patuloy siyang kumikilos ng kakaiba sa harap ng mabait na lalaking blonde na hindi alam kung paano mag-react at humihingi ng tawad ang isa. Kahit na siya ang nakatatandang kapatid, hindi niya talaga nagkaroon ng panahon na alagaan ang bunso noon. Gayunpaman, pinatawad siya ng NCA dahil dati siyang kumikilos na parang isang tunay na haltak at iyon ang dahilan kung bakit walang may gusto sa kanya. Tumawa si Abel dahil talagang magaling gumawa ng matatalinong biro ang bata. Nagsisisi siyang hindi naging malapit sa kanyang matalinong kapatid bago ito mapunta kay Adolf, at sinabi niyang kaya niyang ibigay ang lahat ng ipinapangako ng kabilang panig sa mas magandang kondisyon. Ayaw niyang sumuko sa usapang ito at nagtanong kung may pagkakataon pa bang pag-isipang muli ito. Nag-alala ang bata at nagtanong kung ililigpit ba siya kapag sumali siya sa panig ng kaaway. Tutal, iba si Adolf at malupit siya kahit sa sarili niyang pamilya. Kung magiging traidor siya, tiyak na gagamitin nila ang anumang paraan para maalis siya sa landas. Kahit na isa siyang prodigy mage, wala pa rin siyang sapat na lakas para protektahan ang sarili niya sa araw-araw. Ito ang unang beses na may miyembro ng pamilya na nagbigay kay Abel ng ganito kalalim na pagbasa sa crime boss. Ang nakakatawa ay hindi sumasalungat ang lalaki sa pagtatasa. Natahimik pa nga siya, at dinala sila nito pabalik sa simula ng usapan nang sinabi ng NC na ang walang kwenta niyang skill ay ang pagkakaroon ng napakagandang kutob. Mula noong bata pa siya, lagi siyang nakakaramdam ng masamang kutob bago may mangyaring masama. At sa tuwing pinakikinggan niya ang kutob na yon, nagagawa niyang makaiwas sa mga mapanganib na sitwasyon. Habang papalapit ang seremonya, lalong lumalakas ang mga pakiramdam na yon, lalo na kapag malapit sa masamang kapatid. Ang skill na yon ay parang isang uri ng future sight, tulad ng kutob ng Ese. At pagkatapos mapunta sa katawan ng bata, tiyak na nagkaroon siya ng talento na wala siya noon.
Dahil doon, ang ibang mga nisi ay dumadaan sa mga pagbabago sa system na hindi nangyayari noon. Kahit na, pamilya si Adolf at pangalawang direktang tagapagmana ng Marquis, kaya hindi niya basta-basta pwedeng lampasan ang linya. Ngunit naroon ang NC dahil mayroon siyang napakasamang kutob at inilihim niya ito hanggang ngayon. Nagtiwala siya sa kanyang kutob at alam niya na kung si Adolf ang magiging Marquis, tapos na ang pamilya at walang sinuman ang magiging ligtas, kabilang na ang batang master. Kaya ang plano niya ay sumali sa panig ng kaaway at pagmasdan ang lahat ng malapitan habang kinukuha ang kanilang tiwala. Sa pagtatapos ng operasyon, ang ideya ay tirahin sila ng lahat ng kanilang makakaya mula sa likuran. At kung tutulong ang mabuting kapatid, mas magiging madali ang lahat na may mas malaking tsansa ng tabumpay. Bilang nakatatandang kapatid, hindi matanggihan ni Abel ang isang matibay na alok mula sa kanyang kapatid at sinabing tutulungan niya ito. Pero una, gusto ng Essie ng isang maliit na pabor para simulan ang mga misyon. Kabanata 18. Ilang araw na ang nakalipas, nakahanap sila ng isang supot ng mga platinum coin, katumbas ng ilang buwang sahod. Nagtataka ang lalaking blonde kung saan biglang nanggaling ang lahat ng perang iyon. Pero sa totoo lang, nakuha ito ng Essie salamat kay Abel na nagpahiram sa kanya ng pera. Bukod sa pagiging gwapo, mayaman siya, at pinunduhan niya ang misyon sa sandaling marinig niya ang plano. At medyo kakatwa dahil walang nakakaalam na ganoon pala kabait ang nakatatandang kapatid. Sa personal na communicator na ito, makakapag-usap sila kahit hindi sila nasa isang lugar. Ang ganitong bagay ay napakamahal na maaari kang makabili ng isang mansyon na may hardin sa halaga ng isa lamang nito. Ito ay ang basic version lamang, at pinapayagan ka lang nitong makipag-usap ng direkta sa isang tao, ngunit may mga mas mahal pang bersyon. Medyo halata na naging maayos ang pagpupulong nila ni Abel, at nagtulungan sila sa isang plano. Samantala, kailangang hawakan ng tagapag-alaga ang pera hanggang sa oras na gamitin ito. Wala naman silang mapagkakagastusan nito sa ngayon, at gusto na ng bata na mag-farm pa ng mas maraming barya. Para itong isang investment plan para sa hinaharap, tulad ng pag-isip ng isang matalinong mage. Sa sandaling iyon, nagsasanay ang katulong gamit ang kanyang tungkod, Spirit Magic. Maaaring kumapit si Pikachu sa dulo ng kanyang tungkod para liwanagan ang lugar. Sa kasamaang palad, hindi gumagana ang mahika, at hindi niya mapaliwanag ang ilaw. Ayaw bumaba ng alaga sa ulo ng NC, at iniisip ng NC na para na siyang headlamp. Dahil doon, may naisip ang lalaking blonde at nagtaka kung bakit sila nasa loob ng isang bundok. Ang huli niyang natatandaan ay umalis sila sa bahay para bisitahin ang isang kalapit na rehiyon. At pagkatapos, bigla na lang, napunta sila sa loob ng isang kuweba dahil nagpa siya ang NC na huminto sandali. Hindi ito ang uri ng lugar na dapat nilang panatilihan ng matagal dahil maaaring magtago ng iba't ibang panganib ang pag-explore. Napakapanganib nito kaya naalala niya ang mga galit na halimaw na nakasalubong nila sa pasukan ng kuweba. Habang lumalalim sila, mas kakaunti ang kanilang nakikita, nakakaiba, na nangangahulugang may malaking at matigas na boss sa dulo ng lugar na ito. Naghanda para sa kahit ano, nagbabala siya na kailangan nilang bumalik sa labas. Pero iyon pala ang plano ng bida sa simulat sa pool. Sinabi niya na yun mismo ang dahilan kung bakit siya naririto. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Talagang mayroon siyang negosyo sa susunod na bayan, pero alam din niya na may dungsyon sa daan. Kung sinabi niya sa simula pa lang na pupunta sila sa isang dungsyon, walang sinuman ang hahayaan ang NC na umalis ng bahay dahil pipilitin ng isa sa mga kapatid na sumama kahit paano at magiging ganap na kaguluhan ito. At may issue pa rin kay Munting Erziel. Kailangang sanayin ang kanyang magic spirit ng palihim at ang kanyang ama lang ang nakakaalam tungkol sa kanya. Sa madaling salita, kung masyadong maraming tao sa paligid, hindi niya masosolo ang lahat ng loot. Ang problema ay kasi simula pa lang ng dalaga na mag-aral ng mahika at kaka-level 2 pa lang ng NC. Nakakainis iyon sa bata na nagsasabing nagkukunwari lang siyang mahina para lokohin ang mga tanga. Ang kanilang party na may 3 tao ay sapat ng malakas para labanan ang anumang malaking halimaw dyan. Sa koponan, mayroong isang matipunong tank, isang mabait na healer, at, higit sa lahat, isang damage mage na kontrolado ang lahat. Buong pagmamalaki, sinabi niya na malakas na ang kanyang amo at lalo pang lalakas sa hinaharap. Inaasar ang bodyguard, tinanong niya kung kanino siya manunumpa ng katapatan sa huli, sa kanya ba o sa kanyang ama. Tutal, ang isang kabalyerong may 2 amo ay hindi tunay na tapat sa alinman sa kanila. Napatahimik ang lalaki habang pinag-iisipan niya ito. Sa ngayon, sumusunod si Leon sa mga utos ng Marquis na panatilihing ligtas ang mga anak. Ibig sabihin, hindi talaga tapat ang kabalyero sa Marquis, kailangan niyang pumili ng isang tunay na amo. Para makuha ang kabalyerong ito, hindi sapat ang pagpapakitang gilas lang. Kapag sa wakas ay kinilala na siya, makukuha niya ang hindi matitinag na panangga para sa kanyang hukbo magpakailanman. Kaya't silang 3 ay magkakasamang pumasok ng mas malalim sa mapanganib na labirinto. Sa pinakadulo, narating nila ang silid ng boss, at naroon ito't naghihintay. Ang pangalan nito ay ang lihim na Minotaur ng santuwaryo, ang tagapag-alaga ng mga pader na ito. Sa laro, sikat ang lugar na ito sa mga baguhan para mag-farm ng Essie at pera,
at ang pinakamaganda ay napaka-generous ng reward kumpara sa kung gaano ito kadali. Sa akin pa rin tulad ng dati, ayaw niyang ibahagi ang kanyang kayamanan sa sinuman. Kilala ang halimaw na iyon sa pagiging 3 beses na mas malakas kaysa sa isang normal na ogre, ngunit matalino ang mage at mayroon ng perpektong plano para harangin at kontrahin ang mga atake nito. Gamit ang espada at mahika nilang dalawa, nagawa nilang inisin ang Minotaur at painin ito. Ito ay isang mapanganib na galaw at kailangan nilang umiwas na may perpektong tiyempo bawat segundo. Sa isip, dapat umiwas ka sa mga gilid at iwasang matamaan hanggat maaari. Kapag napagod ang malaking lalaki, susugod sila para umatake habang sumusuporta si Urziel. Dahil ito ang unang laban ng dalaga, ayos lang kung magtago siya sa likod ng mga bato para mag-cast ng spells. Pero gusto niyang tumulong hanggat kaya niya, at hindi siya nagsanay ng mahika para lang magtago. Dahil doon, lalo siyang hinangaan ng bata. Napakalakas ng loob niya. Sa misyong ito, ang kanyang trabaho ay magpagaling at suportahan ang iba para protektahan si Lord Kyle. Sa totoo lang, itinama siya. Ang pinakamahalagang bagay ay ang makaligtas hanggang sa huli. Hanggat hindi siya bumabagsak, ang kanyang mga kamay ang magpapanatiling nakatayo kina Leon at sa NC. Isang huling panuntunan ay huwag kalimutang protektahan ang sarili kapag nagiging mapanganib ang mga bagay. Naiintindihan niya at naaalala niyang nasa loob siya ng isang dungeon sa isang hindi kilalang lugar. Kung gaano kahalaga ang isang healer sa isang laban at ang estratehiya para talunin ang Minotaur ay mga bagay na natututunan mo lang sa totoong karanasan. Kakaiba kung paano alam ng binata ang lahat ng ito gayong ginugol niya ang buong buhay niya na nakakulong sa loob. Nagsimulang magtaka si Leon kung paano siya gaanong pamilyar sa mga estratehiya sa dungeon. Nang tanungin nila kung ito ang una niyang beses sa isang dungeon, napagtanto niyang masyado siyang kumikilos na parang isang eksperto. Kaya nagsinungaling siya, sinabing nakakuha siya ng ilang pangunahing tips noong goblin hunt nang labanan niya ang ogre. Pero hindi talaga gumagana ang dahilan na iyon dahil kahit ang mga sundalo ay hindi alam kung paano harapin ang isang simpleng ogre. Kaya napagtanto ng mandirigma na hindi si Kid ang tunay na Lord Kyle, ang pinagsilbihan niya ng matagal. Inutusan niya silang hulihin ito dahil imposibleng biglang kumilos ng ganoon ka-mature ang batang iyon. Malinaw na sinapian ng masamang espiritu ang bata at kailangang sunugin. Sa kasamaang palad, iyon ay magiging game over para sa bida. Pero lahat ng iyon ay nasa isip niya lang at hindi iyon maaaring mangyari. Binago niya ang kwento at nagsinungaling na nabasa niya ang tungkol sa mga Minotaur sa isang libro at pati na rin sa mga libro ng estratehiya. Nakakagulat na nagustuhan iyon ng lalaking blonde at humanga na nag-aaral din siya ng mga taktika sa labanan. Ipinagmamalaki niya ng husto at sinabing hindi kapanipaniwala ang pag-unlad ng kanyang kaibigan. Lalong gumanda ang kanilang relasyon at naging madali nang kumbinsihin siya. Gayunpaman, kailangan niyang mag-isip ng dahilan dahil ayaw niyang matawag na isang magic genius magpakailanman. Sa wakas, nagawa niyang pailawin ang tungkod na parang isang proteksyon na anting-anting. Inactivate niya ang isang healing spell at naglabas ito ng maraming espiritu sa lugar. Pinapalakas ng kapangyarihang ito ang iyong yi at depensa, at pinapataas din nito ang iyong mana at ang enerhiya ng espada. Mas malakas ito kaysa sa original dahil in-upgrade ito ng dalaga. Ngayon, silang tatlo ay sobrang ganado ng lumaban dahil oras na para harapin ang malaking Minotaur. Unang sumugod ang mandirigma, tumatakbo ng diretsyo patungo rito gamit ang kanyang espada. Ang plano niya ay makipagbanggaan ng harapan sa Minotaur para makuha ang atensyon nito at pagurin ito. Pinatamaan niya ng malakas ang ulo ng halimaw, ngunit lalo lang nitong ikinagalit ang malaking halimaw at tumayo ito para gumanti. Dahil sa mahika ng kanyang kaibigan, nag-iba ang itsura ng katawan ng mandirigma, naging mas malakas. Nang magising ang Minotaur, nagtanong ito kung sino ang gumugulo sa tulog nito. Pagkatapos ay sumigaw ito na hindi nito patatawarin ang sinumang susubok na abutin ang kayamanan. Para lalo pang mang-asar, may nagpasabog ng ice spell sa mukha nito habang nagsasalita. Pagkatapos ay lumapit ang bata at sinabing siya ang gumawa noon. Nagpaputok siya ng maraming ice shots sa kalaban. Sinamantala ang pagkakataon, nagpakawala ang mandirigma ng malinis at tiyak na mga hiwa gamit ang kanyang talim. Nanatili siyang nakatutok at pinatunayan na siya ay isang kabalyerong karapat-dapat sa koponan. Kabanata 20. Nagpakawala siya ng malalakas na suntok sa balikat ng halimaw nang hindi nawawala sa pokus. Hindi makapaniwala ang halimaw. Nagulat ito sa ganoong uri ng kapangahasan. Ibinuhos nito ang lahat ng galit sa mga taong nangahas lumapit sa kayamanan nito. Naghahanda para sa isang nakamamatay na atake, gusto nitong puksain silang lahat. Walang matitirang buhay. Sa kabutihang palad, nag-set up ang bata ng mga lubid at magic rituals para protektahan ang sarili. Ang pagkakaroon ng harang sa atake nito ay lalo lang nagpagalit sa Minotaur, na parang ito ay hinihiya. Gayunpaman, napakalakas ng puwersa, at lumitaw ang harang sa tamang panahon para iligtas siya. Napakatiyak ng mahika ni Kyle. Lagi niyang alam ang susunod na galaw at sa huli ay siya na ang halos namumuno sa laban. Binabasa niya ang sitwasyon gamit ang kutob at gumagamit ng mahika na walang katulad.
Kaya kontrolado ng binata ang buong labanan gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Sunod, binitag niya ang Minotaur gamit ang mga lubid na nagpakorito sa lupa. Pagkatapos mismo niyan, isang grupo ng mga magic missile ang tumama sa likod ng malaking tanga. Napakalaki ng pinsala kaya napaluhod ito. Walang makapaniwala na ganoon kalakas ang mage gayong napakabata pa niya. Hindi masama, pero kaya pa ng Minotaur na tumanggap ng higit pa. Sa sobrang inis, umuungol ito na ang katapusan at inactivate ang pinakamalakas nitong galaw. Nagsimula itong umikot na parang buhawi diretsyo sa hindi handang tatlo. Sa sandaling iyon, kailangang hawakan ni Leon ang harapan habang ang iba ay pumupunta sa mga gilid. Binyayaan ng mahika, lalo siyang naging determinado habang tumatakbo. Ibinato niya ang kanyang espada na may perpektong puntirya patungo sa lig ng toro. Sapat na yon para hatakin ito na puno ng galit diretsyo sa tumatakas na kabalyero. Habang nangyayari ang lahat ng ito, binibilang ng bida ang mga segundo sa kanyang isip. Ang pag-iwas ang pinakamahusay na estratehiya para pagurin ang malaking halimaw. Kapag nangyari iyon, ito na ang perpektong pagkakataon para gumanti ng buong lakas. 5 segundo na lang at nagsisimula ng mapagod ang halimaw. Nang matapos ang bilang, dahil sa sobrang pagod, sumablay ito ng ilang sentimetro lang at halos matamaan ang kabalyero. Noon din, nawala ang lahat ng basbas na nag-iwan sa bata na ganap na walang depensa. Sa kabutihang palad, tumigil sa paggalaw ang toro at nanigas na lang doon sa lupa. Kahanga-hanga kung paano kinakalkula ni Kyle ang lahat sa kanyang isip. Pumasok siya para ibigay ang pangwakas na atake. Sa paglampas sa kanyang mga limitasyon sa kasanayan, ibinalik niya ang tunay na mahika sa mundo. Gumawa siya ng mga sibat na yelo at inihagis ang mga ito sa kalaban. Pagkatapos ng laban, ginamot ng dalaga ang mga sugat ng mandirigma. Sa wakas, oras na para kunin ang mahalagang kayamanan mula sa labirintong iyon. Sa harap nila ay isang bowl na napakakintab na mukhang may salamangka. Gamit ang kanyang kutob, nakita ni Kyle ang mga alahas at gamit sa loob ng gantimpala. Ang makapangyarihang espada ay gawa sa matitibay na artifact na buto ng dinosaur. Mayroon ding isang magandang kwintas, isang bagay na tiyak na magugustuhan ng mga espiritu. Bawat isa ay nakakakuha ng bagay sa kanila, at ngayon ay turno na ng mage. Sa loob ng kayamanan, natagpuan niya ang tungkod ng katapangan na nagbibigay ng isang klaseng aura. Iyon ay isang trick na ginagamit ng mga bihasang manlalaro kapag gusto nilang magpatakbo ng isang sobrang lakas na mage build. Sa pagpiling iyon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga armas sa mahabang panahon. Ang espada ng mandirigma ay kamangha-mangha rin na may mga mahiwagang epekto na sulit ang panganib. Naalala niya ang usapan tungkol sa katapatan na naganap kanina kasama ang kanyang batang amo. Nakakaramdam ng matinding pagkakasala ang katulong dahil iniisip niyang siya lang ang nakakatanggap ng mga bagay mula kay Kyle. Gusto niyang maging kapaki-pakinabang nang hindi tumatanggap ng mga kayamanan na hindi niya kailanman mababayaran. Sumang-ayon ang mandirigma na ang mga kayamanang iyon ay masyadong mahal para gamitin ng kahit sino lang, ngunit ipinaliwanag ni Kyle na hindi niya ibinibigay ang mga bagay na ito bilang gantimpala lamang. Ginagawa niya ito para palakasin sila. Inulit niya ito. Kung gaano sila kalakas, mas malaki ang kanilang tsansang mabuhay. Sinabi rin niya na wala nang masyadong oras, at kailangan nilang palakasin ang grupo gamit ang isang matalinong plano. Sa paglabag sa mga patakaran ng pamilya, hindi niya planong iulat ang lahat ng mga kagamitang iyon para hindi malaman ng mga tao kung gaano na siya kalakas. Sila lang dalawa ang mapagkakatiwalaan niyang mag-ingat sa mga artifact. Inulit niya na ang tanging paraan para sila ay mabuhay ay sa pamamagitan ng pagiging mas malakas. Pagkatapos ay nagtanong siya kung talagang tatanggapin ng dalawa, na medyo naiilang pa rin, ang mga regalo. Pagkatapos ng isang matagumpay na misyon, bumalik sila at nagpa siyang tumungo sa kalapit na lungsod. Kabanata 21. Ilang araw bago yon, may nangyari sa mga bukirin sa paligid ng Imperium. Natarantang ang Count nang marinig niyang may biglang dumating sa kanyang kastilyo mula sa pamilya ng Marquis. Habang nagmamadali siyang pumunta, gusto niyang malaman kung sino ito at napansin na dala ng tao ang simbolo ng lahi ng pamilya. Alam niyang ang paparating na paghalili ay parang isang bagyo na malapit nang dumating, at mayroong hindi nasasabing patakaran, huwag makialam sa negosyo ng ibang pamilya. Bago buksan ang pinto, inihanda niya ang sarili dahil ayaw niya talaga ng sakit ng ulo na ito. Nagkunwaring kaswal, nagtanong siya kung ano ang nagdala sa mga Marquis dito sa kanyang lupain. Nagulat siyang makita na kumakain na ang bisita, at bata lang pala ito. Humihingi ng paumanhin sa pagpasok ng walang pahintulot, sinabi ng bata na isang karangalan na makilala si Frantel. Ito ay isang malaking sampal sa mukha ng pamilya ng Count. Pagkatapos ay napagtanto niya na si Kyle pala ang anak na kinainisan ng lahat noon. Hindi bababasa, ang kanyang reputasyon bilang isang basagulero ay nagsimula lang magbago kamakailan. Matapos malampasan ang kanyang sakit, pinag-isipan ni Kyle kung paano siya kumilos at nagpasya siyang seryosong magbago. Sabi niya, nag-aaral na siya ng mahika ngayon at, sa paglipas ng panahon, ay bumubuo ng mga bagong circle. Kakaiba yon dahil ayon sa mga chismis tungkol sa bunsong anak, hindi raw siya matagalan.
Pero nang makita siya ng personal, napagtanto ng Count na peke ang mga kwentong iyon, parang ganap na kabaligtaran ng katotohanan. Sa isip niya, siguradong may nagbayad para ikalat ang mga chismis na iyon para siraan ang pamilya. Kahanga-hanga. Ang unang salamangkero na isinilang sa isang sikat na pamilya ng mga eskrimador, senyales ng magandang kinabukasan. Sa huli, naging sabik ang Count na pag-usapan ang negosyo, at lalo pang naging interesado. Malinaw naman, hindi nagpunta ang bata dito nang hindi nag-aanunsyo para lang bumati. Humihingi ng paumanhin, sinabi ni Kyle na alam niyang delikado ang sitwasyon ng kanyang pamilya dahil sa pagpapamana, at ipinaliwanag niyang pumunta siya para bumili ng butil mula sa mga bukid at punuin ang pinakamalaking bodega sa Hilaga. Sa katunayan, may kasunduan na ang pamilya ng Marquis sa Count at baka gusto nilang palawakin ito ngayon. Sabi niya para raw ito sa isang mahiwagang pananaliksik na hindi niya maaaring ibunyag. Hindi pa, pero hindi ito magiging isang beses lang. Tiyak na may sapat na produkto ang bayan para sa susunod na ilang taon, at kikita ito ng malaking pera mula sa mga benta. Bilang kabayaran, ipinakita ni Kyle ang isang bowl na puno ng makikinang na barya, na mahalaga kahit saan. Medyo kakaiba para sa isang bata sa kanyang edad na magkaroon ng mga platinum na barya. Gayunpaman, walang nakikitang problema ang Count sa pagsasara ng kasunduan, at hindi na niya tinanong kung tungkol saan ang pananaliksik. Bago magtapos, gusto niyang kumpirmahin kung saan nanggaling ang perang iyon, dahil maaaring kahina-hinala ang pinagmulan nito, baka ninakaw pa. Tutal, bata pa lang ang Marquis, at hindi tumutugma sa edad niya ang ganoong kalaking pera. Sa kabutihang palad, ang kanyang mayaman na nakatatandang kapatid ang sumusuporta sa lahat ng ito. Kung handa siyang gumastos ng ganoon kalaki, ibig sabihin ay talagang malapit silang dalawa. Si Abel ang pinaka-promising na anak sa pamilya, mahinahon at may class. Ang paggawa ng kasunduang ito ay makakatulong din para makakuha ng puntos sa White Knight. Pinag-uusapan ang presyo, nagkakahalaga ng 4 na pilak na barya ang bawat sako ng butil, kaya matagal silang nagtawaran habang tahimik lang ang lalaking blonde. Matapos ang mahabang tawaran, nagkasundo sila sa 5 barya bawat sako. Ipinagmamalaki ng bodyguard ang galing sa negosasyon ng bata, lalo na para sa kanyang edad. Lumalabas na natutunan ng bida ang lahat ng iyon sa panonood ng mga online bargaining site sa totoong mundo. Bahagi ng plano sa pagpunta sa Impelham ay kumita ng pera, at maaaring bahagi nito ang pagbili ng butil. Ang ideya ay bumili hanggat maaari habang mura at ibenta kapag tumaas na ang demand. Ngunit may sapat ng pagkain ang kanyang estado para sa isang buong taon, kaya baka hindi ito ganoon kakikita. Dahil sa kaalaman sa hinaharap, naghahanda siya kung sakaling may mangyari sa susunod na mga buwan. Isang malawakang tagutom ang darating ayon sa kwento ng laro pagkatapos mismo ng pagpapamana. Mas isira nito ang kalakalan at magpapataas ng presyo ng mga butil. Kahit may ganoong karaming pera, hindi makakabili ng pagkain ang mga tao, at walang pakialam kung matanda ka o bata. Sa kasamaang palad, hindi niya masabi sa kanyang kaibigan nang hindi nabubunyag na alam niya ang hinaharap. Sa ngayon, lahat ng ginagawa ng bata ay nagiging matagumpay. Kaya iniisip ng lalaking blonde na sa pagkakataong ito, marahil magandang ideya rin ito, na nagpataas ng kanilang relasyon sa 50, isang bagay na hindi pa nangyari dati. Napakagandang gantimpala para sa bata na makita ang pag-unlad na iyon dahil nagsimula sila sa negatibo. Isang katulong ang lumitaw na nagsasabing gusto ng Count na makipag-usap bago maghapunan at hindi niya ito dapat kalimutan. Pagdating niya sa sala, sinabihan siyang gusto siyang ipakilala ng lalaki sa isang tao. Nakatayo sa harap niya ang anak na babae ni Frantel na may lilang buhok. Napakaganda niya at ang pangalan niya ay Iris Neron. Lahat ng ito ay isang malaking sorpresa sa binata. Hindi niya inaasahan ang isang ganitong pagpupulong. Habang papalapit siya, sinabi ng babae na ikinagagalak niyang makilala siya sa unang pagkakataon at ipinakilala ang kanyang sarili. Sa laro, sobrang lakas at ganda niya at sikat, lalo na sa simula kung kailan siya naging isang napakalakas na kakampi. Ang tanging problema ay ang kanyang mayabang na pag-ugali. Hindi niya matiis ang mga mahihinang tao. Sabi niya hindi siya tatanggap ng kahit ano na mas mababa sa diamante para sa isang date. Mayroon siyang sakim na katangian ng pagkatao. Dahil sa katangiang iyon, maraming manlalaro ang nalugi sa pagsubok na pataasin ang kanilang relasyon sa kanya. Nang magkaroon ng power creep sa laro, naging karaniwan na ang mga rank, at siya, na dapat sanay mahalaga bilang isang E-rank, ay naging walang silbi at isinantabi na lang. Dahil sa kanyang mahirap na ugali, walang sinuman ang gustong makisama sa kanya, kaya kakaiba rin na bigla na lang siyang ipinakilala ng Count sa kanyang anak. Sa tuso niyang paraan, sinabi niyang magkasing edad sila at dapat magkasundo ng mabuti. Nag-aaral din ng mahika si Iris, tulad ng bida. Pinupuri pa rin ang kanyang anak, sinabi niyang mayroon itong pambihirang talento sa mahika. Ipinaliwanag niya na dahil pareho silang nag-aaral, maaari silang mag-aral ng magkasama. Mula sa pananaw ng bida, ayaw niya yon at mukhang napipilitan lang siya. Gayunpaman, nagpakilala siya, ipinaliwanag na siya ang ika-4 na anak ng Marquis. Nagtiwala sa kanyang kutob, inaasahan niyang makakuha ng payo mula sa kanya. Nang tignan niya ang kanyang status, nakita niyang nasa -4 na po ang kanilang relasyon.
Bukod pa roon, mayroon siyang isang kawili-wiling talento. Isa siyang mana companion. Sa orihinal na laro, napakabihira ng talentong iyon. 0.01% lang ng mga may IARA rank ang mayroon nito. Kaya baka may bagong potensyal din ang babaeng may lilang buhok. Kahit na pangit ang ugali niya, binabago ng talentong iyon ang lahat. Marami na siyang narinig tungkol kina Lord Abel at Adolf, pero wala tungkol sa bida. Sinusubukang maliitin siya, sinabi niyang nasa ikalawang circle na siya habang hindi pa siya nakakalampas sa una. Nakakainis iyon sa kanya dahil hindi na siya kaaya-aya mula pa noong bata, ngunit ipinaliwanag niya na 3 buwan pa lang siyang nag-aaral ng mahika, at ang pagbuo ng isang circle ng ganoon kabilis ay tinalo ang kanyang record. Mas matagal siya. Gayunpaman ang pagsisimula. Sa edad na 13 ay itinuturing na talagang huli dahil karamihan ay nagsisimula sa 10 taong gulang. Kung isipin lang niya ito na parang isang maingay na pusa, matitiis niya ang nakakainis na ugali. Sabi niya huli siyang nagsimula dahil dati siyang may sakit at kamakailan lang niya ito nalampasan. Natigilan siya dahil alam niya kung gaano kahirap lampasan ang hadlang na yon. Ipinaliwanag ng kanyang ama na para malampasan ito, kailangan mong isilang na may pambihirang mana sa iyong katawan. Kaya ang mga taong nakakagawa nito ay tinatawag na mga henyo at prodigy. Hindi ka panipaniwala na nagawa ito ng batang amo sa edad na 13 lang. Sana, may matutunan si Iris mula sa mga mabubuting impluensya sa paligid niya. Siyempre, ayaw niyang kausapin ang isang taong sa tingin niya ay mas mahina dahil naniniwala siyang nasa unang circle lang ito. Ang ugaling iyon ay magdudulot ng maraming problema at kailangang ayusin agad at doon nagsimula ang ikatlong proyekto ng pangangalap. Hindi mo maaaring husgahan ang mga tao sa kanilang itsura at patutunayan niyang hindi siya mahina. Nagulat siya nang makita niyang lumapit ng sobra ang lalaki sa kanyang mukha sa isang kakaibang paraan. Hindi pinansin ang count na naroon, hinamon niya ito sa isang-isahang laban. Kung matalo siya, walang problema sa kanya na aminin na mas mahina siya kaysa sa kanya. Sa isang kakatuwang paraan, kung manalo ang babae, gusto niyang dilaan at halikan niya ang kanyang mga paa. Iyon ay nag-iwan sa count na lubos na nahihiya, nagtataka kung saan niya natutunan ang ganoong bagay. Nagulat din ang binata, hindi maintindihan kung anong uri ng libro ang kailangan mong basahin para malaman iyon. Tila, mahilig siyang magbasa ng mga kakaibang romance novel na higit sa inirerekomendang edad. Kahit na, hindi umurong ang binata at sinabing kung matatalo siya, didilaan niya kung ano man ang gusto niya. Ang linyang iyon, kung wala sa konteksto, ay talagang ikinagulat ng count. Binago ang mga tuntunin, sinabi ng binata na kung mananalo siya, siya ang magiging bago niyang guro sa hinaharap. At bukod pa doon, hindi na siya maaaring manlait muli ng sinumang may mas mababang ranggo at kailangan niyang ipangako ito. Iyon ang nagpagalit sa kanya dahil mayabang siya at alam niyang hindi siya matatalo ng isang baguhan sa unang circle. Nahihiya, inamin ng count na may problema sa pag-ugali ang kanyang anak dahil nasanay ito sa layaw mula pagkabata. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, mahihirapan siyang mabuhay sa mundo nang hindi napapasok sa bulo. Sa kanyang edad, wala siyang kaibigan dahil sa masamang reputasyon niya, kaya hiniling niya sa binata na patawarin siya dahil nagkaroon din ito ng mahirap na pagkabata. Tiyak na magiging magandang aral ito para sa kanya at pinayagan niya silang dalawa na magduelo. Iyon ang nagpasigla sa binata. Kailangan lang niya ng pag-apruba ng count para gawin ang gusto niya. Sa kabilang bahagi ng mansyon, galit pa rin siya sa binatang akala niyang matatalo siya, pero nalilito rin siya dahil sa tingin niya ay medyo cute ito at nagpasya siyang padilaan sa kanya ang kanyang paa. Tiyak na may ibang dahilan ang count sa pagpapakilala ng kanyang anak sa MC kahit na 11 taong gulang pa lang ito. Nasa tamang edad na siya para magsimulang tumanggap ng mga alok ng kasal. Baka iniisip ng lalaki na magkatuluyan silang dalawa balang araw. Sa mundong iyon, mas maagang nag-aasawa ang mga maharlika kaysa sa mga karaniwang tao. Nandidiri na pagtanto ng MC kung bakit biglang isinama ang babae sa isang pagpupulong kasama niya. Naiinis, sinabi niya na kung totoo iyon, kailangan niyang durugin pa siya ng husto sa laban. Iniisip na mali ang magpakasal sa isang taong may hindi matagalan na ugali para lang sa katayuan, nagpasya siyang ibuhos ang lahat at subukang ayusin ang kanyang masamang pag-ugali. Nalungkot ang katulong nang marinig niya ang alok na kasal ni Lord Kyle sa babae. Dumating ang kinabukasan at oras na para sa duelo ng bata. Kailangang talunin ang kalaban gamit ang mahika, pero walang dapat masaktan sa proseso. Kung magsimulang maging mapanganib, agad na ititigil ang laban. Ang hukom ay ang tagapag-alaga. Dahil isa siyang sikat na may karanasang kabalyero, hindi siya gagawa ng hindi patas na desisyon. Inanunsyo ang laban, at agad na nagsimula ang babae gamit ang kanyang fire wand, nagpapaputok ng nag-aapoy na mga palaso sa NC. Para sa isang 11 taong gulang, napakabilis ng kanyang casting speed. Kahit na may bentahe ang bida at ginamit ang kanyang kapangyarihan ng hangin na nagpalihis sa mga palaso. Ang paggamit ng hangin para ilihis ang mga apoy ay isang napakatalinong hakbang. Naiinis, sinabi niyang huwag maliitin ang kanyang kapangyarihang mahika. Hindi siya matatalo. Muli, nagpakawala siya ng fire spell, mas malakas ngayon.
Sa kabutihang palad, handa ang NC at gumawa ng isang energy dome para protektahan ang kanyang sarili. Pinagmamasdan ang lahat ng mahinahon, inaamin niyang matapang at talagang kahanga-hanga siya. Para gumanti, nagsimula siya ng isang energy ritual at tinanong kung kaya niya itong harangin. Nagulat dito ang Count na hindi inaasahang kayang mag-cast ng 2 spell ng sabay ang bida. Ang ganoong uri ng technique ay napaka-advanced kahit para sa mga may karanasang salamangkero, lalo na para sa isang level 1. Sa huling segundo, nagawa niyang i-activate ang isang shield spell na nagprotekta sa kanya mula sa isang tama na sanay nagtapos na ng laban, ngunit ang kanyang atake ng apoy ay nasipsip ng hangin. Nagsimula siyang mataranta at kailangan niyang mag-cast ng mas maraming spell ng mas mabilis. Noon din, lumitaw ang bida sa malapitan, hawak ang kanyang tungkod sa harap ng mukha nito sa isang nakakatakot na paraan. Iyon na ang katapusan ng laban, na nagpapatunay kung sino ang mas mahusay na salamangkero. Tuwang-tuwa ang binata, habang ang babae ay natulala sa nangyari. Galit na galit siya sa pagkatalo sa unang pagkakataon sa isang first circle na salamangkero. Sumigaw siya na swerte lang daw iyon at hindi bilang ang panalo. Gusto ng rematch, sinabi niyang hindi siya nasa magandang kondisyon kanina. Gayunpaman, pumayag ang bida dahil alam niyang hindi mag-iba ang resulta. Lalo lang itong nagpagalit sa babaeng may lilang buhok, at sinabi niyang mananalo siya sa pagkakataong ito. 5 round ang lumipas, at lahat ay napanalunan ni Lord Kyle. Ilang beses man niyang subukan, pareho pa rin ang resulta. Kaya sinabi niyang tapusin na ang laban dahil malamang naubusan na siya ng mana. Nagalit siya ng husto kaya nagsimula siyang umiyak sa harap ng lahat. Nagtantrum siya dahil hindi niya matanggap na natalo siya sa isang mas mahina. Sa kasamaang palad, pinaiyak siya ng MC. Baka masyado siyang naging malupit. Nang gabing iyon, binigyan siya ng Count ng mga bagong damit na isusuot sa handaan. Magandang magbihis ng maayos dahil ito ay isang formal na kaganapan at lahat ay bihis na bihis. Mukhang palakaibigan ang lalaki dahil kahit umiiyak ang kanyang anak, inimbita pa rin niya ang MC na maghapunan. Mula nang talunin ni Kyle si Iris, tila mas determinado siyang paglapitin ang mga pamilya kahit natiyak na mas lalong kinamumuhian ng babae ang lalaki ngayon. Ngunit hindi ito napansin ng lalaking blonde at iniisip mula sa kanyang ekspresyon na iba ito. Mukha siyang sanay sa maraming bagay pero pagdating sa pag-ibig, wala siyang kamuwang-muwang. Sa huli, tinulungan siya ng kanyang kaibigang katulong na maghanda at tinapos ang lahat. Naging napakagwapo niya at elegante, bagay na bagay sa kasuotan. Nang siya ay purihin, lalo siyang nasabik na pumunta sa party. Inaasahan ng mga tao na darating si Kyle at nagpasalamat siya sa imbitasyon. Masaya silang makilala siya, nagpakilala, at sinabi kung sino sila at kung saang pamilya sila nagmula. Ang problema ay ang prinsesa ay napakatagal dumating sa pagtitipon ng pamilya na ito. Dahil pinaiyak niya ito kanina, iniisip ng NC na ayaw na siyang makita ulit nito. Sa kabutihang palad, sa wakas ay pumasok siya sa silid at napakaganda niya. Gaya ng dati, nahiya siya kapag nakita niya ulit ang NC. Ganoon din ang nangyari sa kanya. Wala siyang ideya kung paano kumilos sa harap ng isang taong napakaganda. Hindi inaasahan dahil akala niya'y tuluyan ng nasira ang kanilang pagkakaibigan. Alam na niyang gwapo ang binata pero sa bihis na ganoon. Mas lalo siyang gumwapo. Oras na para umupo ang lahat at kumain ng masasarap na pagkain ng bahay. Umupo ang NC sa tabi ni Iris, hindi sigurado kung dapat ba dahil sa nangyari kanina. Nang ginamit niya ang kanyang intuition skill, napansin niyang medyo tumaas ang antas ng kanilang relasyon. Hindi niya maintindihan kung paano tumalo ng 30 puntos ang kanilang pagkakaibigan gayong wala naman siyang ginawa. Marahil nangyari ito dahil sa isa sa kanyang mga katangian, kaya magandang maging handa sa susunod. Sa kabutihang palad, mas naging kaaya-aya ang pagkain kaysa sa inaasahan niya. Kahit siya ay kumikilos ng mahinahon sa harap ng pamilya ng walang kayabangan. Ngunit may isang sandali nang hilingin niya sa kanyang kuya na ipasa ang paminta. Agad namang inabot ng AC sa kanya ang pinakamalapit na lalagyan ng asin na nakikita niya. Sa sandaling iyon, nagdikit ang kanilang mga kamay at siya ay lubos na nataranta. Walang sinuman sa kanila ang alam kung paano magre-react at sinubukan nilang iwasan ang pagtingin sa mata ng isa't isa. Kahit na bumuti ang kanilang relasyon, parang mas lumala ang kilos ng babae. Kinabukasan, nagulat ang NC sa isang bisita na lumitaw sa kanyang silid. Nakatayo roon si Lady Iris, mahinahong humihigop ng kape. Pumunta siya para tuparin ang kanyang bahagi ng kasunduan na maging estudyante ng bida. Nagtataka talaga siya kung bakit napakalakas ng mahika ng binata para sa isang taong level 1 pa lang. Ang kanyang estilo ng mahika ay hindi pa lumitaw sa anumang aklat at tila ibang-iba sa karaniwang paraan, kaya hinihiling niyang sabihin sa kanya ang lahat ng alam niya tungkol sa bagong estilo ng mahika na ito. Pero tatanggapin lang niya siya bilang kanyang estudyante kung babaguhin niya ang kanyang ugali. Kaya hiniling niya na maging mas magalang at mabait siya sa ibang tao, at higit sa lahat, mag-isip ng 2 beses bago magalit at tumakbong umiiyak. Naiinis siya dahil kahit ang kanyang ama ay hindi nag-uutos ng ganyan. Kaya ipinaliwanag niya na ang kanyang mahika ay talagang nagmula sa isang natatanging pamamaraan, isa na siya mismo ang lumikha.
Ang hybrid na pamamaraan ng mahika na ito ay hindi pa nailalathala saan man sa mundo, kaya walang ibang lugar para matutunan ito kundi mula mismo sa inventor. At alam niyang naiintindihan ng isang matalinong babaeng tulad niya kung ano ang ibig sabihin ng magsanay kasama ang lumikha. Kahit na nag-isip ng mabuti, wala siyang mahanap na paraan para tumutol, kaya tinanggap niya ang kanyang mga kondisyon. Matalinong, inihanda na ng Ezio ang lahat ng maaga. Gumawa siya ng isang magic contract gamit ang sarili niyang mga kamay sa mismong harapan niya. Nakasulat dito ang lahat ng kondisyon na kailangan niyang tanggapin para maging disipulo niya. Ang kailangan lang niyang gawin ay gamitin ang magandang panulat na yon para pirmahan ito. Kung masira ang kontrata, titiyakin ng mga banal na puwersa na mayroong isang kakilakilabot na parusa. Inaamin ito, sinabi niyang hindi sana siya dumaan sa lahat ng abalang ito. Ang Count mismo ang nagbigay ng kontrata sa bida. Pagkatapos ng laban noong nakaraang araw, nasabik siyang magsimula na ang kanilang mga aralin. At kung hindi nakikinig si Iris sa sinuman, maaaring gamitin ang magic contract bilang isang pambihirang yaman ng pamilya. Talagang ikinainis iyon ng babaeng may lilang buhok, at hindi siya makapaniwala na sinabi talaga iyon ng kanyang ama. Galit, umalis siya ng padabog, sinasabing haharapin niya ito at aalamin ang katotohanan. Ang problema ay kung aalis siya, makakansela ang kanilang kontrata. Kung mangyari iyon, hindi maituturo ang mahika, at hindi na sila magkikita pang muli. Dahil walang oras na sasayangin, kailangan niyang magdesisyon kung tatanggapin niya ang mga kondisyon at magsanay o lalabas ng kwarto at hindi na muling makikita ang insi. Kabanata 25. Kailangan niyang magpasya agad kung pipirmahan niya ang dokumento o hindi. Dahil nauubos na ang pasensya, hindi magtatagal ang binata sa pag-arte niyang umiiyak. Kahit na mataas ang kanyang potensyal, iniisip niyang sumuko na dahil sa ugali nito. Tutal, kailangan niya ng mga maaasahang kakampi, hindi yung kailangang laging alagaan. Matapos ang mahabang pag-aatubili, pumayag siya at sinabing pipirmahan niya ang mga papel. Ibinagsak niya ang kontrata sa mesa, inis pa rin na parang isang spoiled na babae. Pero binabalaan siya ng NC na dapat niyang basahin ang mga kondisyon bago pumirma ng basta-basta. Ipinaliwanag niya na si Iris ang magiging estudyante at siya ang magiging guro sa kasunduang ito. Sa papel, may 7 panuntunang nakasulat na dapat sundin para gumana ang kasunduan. Sobra siyang kinabahan sa mga parusa, kaya hindi niya napansin na medyo magagaan lang naman ang mga hiling. Pero ang ika-7 patakaran ay talagang mahigpit, at kailangan niyang lumaban minsan. Tinanong ng bida kung bakit talaga niya gustong matuto ng mahika. Naayon sa kanyang pagkatao, sinabi niyang dahil gusto niyang maging mas magaling sa lahat. Gusto niyang pinupuri, at sa tingin niya ay nakakatuwang bugbugin ang mga mahihina hanggang sa sumunod sila sa kanyang mga patakaran. Gusto niyang hangaan siya ng mga tao, kaya siya nagsimulang mag-aral ng mahika. Pero nitong huli, nagsimula na rin siyang masiyahan sa pag-aaral mag-isa, at ang panonood sa kanyang mga kakayahan na lumago at lumakas ay napakasaya. Dahil doon, hindi niya namamalayan na buong gabi siyang nagbabasa ng mga libro. Nakakagana tingnan kung gaano siya kakompetitibo at kung gaano niya kagustong humusay. Kinumpirma niya na ang pinakamahalagang salik sa pagiging isang makapangyarihang salamangkero ay hindi mana. Ang pagkauhaw sa pagtuklas at intelektual na pagkamausisa ang tunay na nagtutulak sa mahika. Iyon ang mga talento ng isang taong may mana companion skill. Inamin niya na simula nang mag-aral siya, gusto na niyang lumakas. At sa wakas, pinirmahan niya ang kontrata, pumapayag na maging estudyante niya. Hawak ang papel, sinabi ng NC na opisyal na ang kasunduan. Nakangiti, nasasabik siyang magsimulang magtrabaho kasama ang babae, at umaasa siyang si Iris ay magiging isang maasahang kasama sa malapit na hinaharap. Kinilabutan siya dahil tinanggap niya ang mga salitang iyon sa romantikong paraan. Pagkatapos ng usapan, tumakbo siya palabas ng kwarto, nahihiya sa nangyari. Dapat talagang mag-ingat ang binata sa kanyang mga salita, lalo na't medyo gwapo siya. Nang marinig iyon, nanatiling tahimik ang katulong sa likuran habang pinapanood ang lahat. Nang gabing iyon, naibuga ng AC ang kanyang tubig nang makarinig ng tanong tungkol sa kasal. Tulad ng, papakasalan niya ba talaga si Iris? Ang nagtatanong ay si Erciel, na hindi nagpapahalata ngunit tila nagsiselos. Ipinaliwanag niya na ayaw pa niyang isipin ang kasal dahil 13 pa lang siya. Inis niyang sinabi na lahat sa bayang iyon ay nagmamadaling mag-asawa ng maaga. Malapit nang magunaw ang mundo at walang oras na sasayangin sa pag-ibig at mga kasalan. Kaya naintindihan ng katulong na hindi iniisip ng kanyang amo ang alinman sa mga iyon sa ngayon hanggang sa maging 18 siya. Bigla na lang, sinabi ng dalaga na dati ay napakaganda ng kanyang ina. Kaya paglaki niya at maging isang tunay na dalaga, magiging maganda rin siya tulad niya. Pag-alis niya, naiwan ang binata na mag-isa, nahihiya, hindi sigurado kung ano ang nangyari. Ang mga bata sa lugar na iyon ay talagang mature na at nag-aalala na sa mga bagay tungkol sa kasal. Paglaki niya, mas gaganda pa siya kaysa sa ngayon, dahil kahit ngayon ay napakaganda na niya. At pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip ng kaunti tungkol sa kung sino ang ina ni Erciel, isang babaeng orihinal na nagmula sa isang marangal na pamilya bago ibenta bilang alipin. Nakalulungkot, patay na ang kanyang ama at mga kapatid na lalaki, ngunit nawawala ang kanyang ina at kapatid na babae.
Tiyak na nag-aalala ang dalaga, ngunit malamang ay masyadong nakokonsensya para tanungin ang kanyang kaibigan tungkol dito. Gayunpaman, nagpa siya ang binata na balang araw, dapat niyang imbestigahan ito. Lumipas ang ilang araw, at sa wakas, oras na para umuwi. Nasa tarangkahan ang pamilya ni Iris, eleganteng nagpapaalam. Kakatwa, hiniling ng dalaga na sana ay nanatili pa ng ilang araw ang guro sa kanyang bahay. Sa kabutihang palad, sa susunod na buwan, babalik siya para ituro ang mahikang ipinangako niya. Spoiled gaya ng dati, sinabi niya na sa susunod na pagbalik niya, hindi na siya mag-aabalang buksan ang pinto. Ngunit habang sinasabi niya ito, bumagsak siya sa lupa dahil sa matinding sakit ng tiyan. Isa yon sa mga patakaran ng amo. Mag-isip ng mabuti bago magalit. Binabalaan siya ng kanyang ama, sinasabing kailangan niyang kumalma hanggang sa mawala ang sakit. Sa kasamaang palad, hindi ito gumana, at nagdusa siya ng ilang oras sa sakit dahil nag-inarte siyang spoiled. Mula sa malayo, parang musika ito sa pandinig ng binata dahil nakikinabang siya sa sitwasyon. Pagbalik niya mula sa lungsod, napagtanto niyang dumating ang kanyang kuya para makita siya. Walang sinuman ang bumanggit sa mga imbakan ng butil para sa darating na malaking taggutom. Matalinong, nagtiwala siya sa kutob ng kanyang kapatid. Bumili rin ang kanyang kapatid gamit ang sarili niyang pera, halos 1,000 beses na mas maraming kalakal kaysa sa binili ng binata. Kahit na mawala sa kanya ang lahat ng perang iyon, hindi siya mag-aalala o sisisihin ang sinuman. Kinakabahan, alam ng bida na hindi siya mawawalan ng pera at sa katunayan ay kikita siya ng malaking kayamanan. Sa isang lugar ng pagsasanay, hinahasa ng Marquez ang kanyang kasanayan sa espada. Bigla, lumitaw ang kanyang anak na may dalang mga tuwalya para pampunas sa kanya. Kaya ang Marquez, na nagtataka, ay nagtanong kung kamusta ang biyahe, at lumalabas na medyo komportable naman. Lumalabas na nakatanggap ng balita ang matanda mula sa konde at nalamang magtuturo ng mahika ang kanyang anak. Sa isang paraan, magiging maganda ang karanasang ito para sa bata, at dapat niyang ibigay ang lahat bilang isang guro. Nagtataka pa rin, tinanong niya kung may iba pang binanggit ang konde. Napag-usapan ang kasal, ngunit sa kabutihang palad, walang tradisyon ang kanilang pamilya na ipilit ito ng maaga. Kahit ang mga nakatatanda sa pamilya ay hindi pa kasal, kaya hindi pa kailangang mag-alala ng bunso. Dahil matagal siyang may sakit, kailangan niyang magmadali at bumawi sa nasayang na oras, at sinabi ng ama na siya na ang bahala sa buong isyu ng kasal. Napakalaking ginhawa iyon para sa bata, dahil hindi na siya mahahadlangan ng mga nakakainis na bagay na tulad niyan. Habang itinatabi ang kanyang espada, sinabi ng Marquez na hindi niya kailanman binalak na pilitin ang kanyang anak sa isang pampulitikang kasal, lalo na't hindi niya opisyal na pinakasalan ang ina ng bata. Nakalulungkot, inamin niyang hindi niya kailanman ginusto iyon. Noong buntis siya, sinabi niyang masaya na siya sa takbo ng mga bagay at ayaw niya ng anumang formal. Ayaw niyang ma-stress sa katayuan, at kontento na siyang maging babae niya lang. Kahit ang mga kaibigan niya ay aprobado sa kanilang relasyon. Sa paanuman, nakonsensya siya at naisip na medyo mali ang sitwasyon. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng formal na titulo hanggat mayroon siyang asawa at mga anak na alagaan at trabaho ng lalaki na protektahan siya at ang sinumang anak na magkakaroon sila. Dahil mahal na mahal niya sila, nangako siyang gagawin iyon at ibibigay sa kanila ang lahat ng pagmamahal na mayroon siya. Kahit na wala pa siyang gaanong nagagawa para sa kanyang anak hanggang ngayon, susuportahan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Nangako rin siyang susuportahan siya sa anumang gusto niya mula ngayon. Nagulat ang binata dahil kakatuwang hindi inaasahan na makita ang masungit na matandang iyon na kumikilos na parang isang malambot at sentimental na ama. Bukod pa riyan, kung pakakasalan ng Ensu ang makapangyarihang anak ng ibang pamilya, maaari itong magdulot ng malaking kaguluhan. Pinahahalagahan ng matanda ang pamilya higit sa lahat at nais iwasan ang mga problemang tulad niyan. At sa ngayon, mahalagang ipagpatuloy ang pag-arte bilang isang inosenteng bata ng kaunti pa. Bilang pagtatapos ng usapan, sinabi niyang kailangan na niyang bumalik sa pag-aaral sa aklatan. Napakailang ng buong eksena at hindi man lang siya tinawag na dad ng binata. Nakatitig sa palawit, iniisip niya kung mayroon pa ring sama ng loob ang babae. Habang naglalakad sa mga pasilyo, iniisip ng NC ang lahat ng kanyang narinig. Naalala niya na dapat niyang nabanggit ang mga nakuha niya mula sa piitan. Sinabi niya sa kanyang tagapag-alaga na huwag mag-ulat ng anuman sa Marquez hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi niya talaga ito pinag-isipan ng husto, at ngayon ay oras na para pumunta sa aklatan, nang walang takot sa hinaharap. Sakto, nabangga niya ang isa pang maharlika na naglalakad sa pasilyo. Nasa harap niya ang ikatlong anak ng pamilya, si Duque. Ang kakatwa, mukhang tumangkad siya mula noong huli silang nag-usap. Kahit na mas bata siya ng 2 taon sa bida, ang kanyang pangangatawan ay mas pangkabalyero. May mga chismis pa nga na kamakailan ay naging isang mandirigma na may mababang ranggo ang bata. Nagulat si Duque dahil ang huling narinig niya tungkol sa kanyang kapatid ay hindi man lang ito makalabas ng kanyang silid. Sa kabutihang palad, inalis na ang paghihigpit na yon at kinilala ang kanyang mga kontribusyon. Pero hindi pa rin nagtitiwala si Duque sa kanya at iniisip na isa lang itong uri ng pakana.
Ikinainis iyon ng bida at nagsimula ng ganitong uri ng tunggalian. Tunay na kinasusuklaman ng ikatlong kapatid ang NC dahil namatay ang kanilang ina dahil sa stress ng panganganak kay Kyle. Pagpasok niya sa silid, ang tanging nakita niya ay ang katawan ng babae na mahina na at lubos na naubusan ng lakas. Ang tanging nasabi ni Kyle ay nauna pang namatay ang matanda kaysa sa kanya. Malinaw na nagalit si Duque dahil doon. Itinulak niya ito sa pader walang tigil na minumura. Buong araw na nag-aalala ang kanilang ina kay Kyle dahil hindi ito tumitigil sa paggawa ng gulo. Lagi siyang nakikipag-away at sinusubukang magnakaw ng pera sa bahay para magsaya na parang isang masamang paslit. Sinasabing ang NCU ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanilang ina, nagsimulang magtalo ang dalawa tungkol sa nangyari. Ipinagtanggol ni Kyle ang sarili, sinasabing may malubha siyang karamdaman at laging sinisisi sa lahat. Umiiyak, tinanong niya kung sino ba ang nagdala sa kanya sa mundo na may ganito kahinang katawan. Sapat na yon para magalit si Duque at nanuntok siya. Bumagsak si Kyle sa sahig at nanatili doon, hindi makabangon. Habang nakayuko, sinabi ni Duque na pinigilan niya ang kanyang galit noong nabubuhay pa ang kanilang ina, pero hindi na ngayon. At sinabi niyang hindi niya gugustuhing magkaroon ng kapatid na tulad ni Kyle, kahit sa kabilang buhay. Lahat ng mga alaalang iyon ay dahan-dahang bumabalik sa bida. Sa kasamaang palad, napagtanto niyang hindi magiging madaling ayusin ang alitang ito. Patuloy na iginigiit ni Duque na mas kilala niya ang masamang ugali ng bata kaysa kaninuman, at inutusan siyang huwag nang magpakita sa pangunahing bahay muli na parabang binabaliwala ang mga patakaran. Muli, sinabi ni Kyle na inalis ng pinuno ng pamilya ang mga pagbabawal at binigyan siya ng akses sa buong lupain. Tapos, mayabang na tinanong niya kung seryoso bang iniisip ni Duque na mas magaling pa siya kahit sa pinuno ng pamilya, ang Marquez. Galit na galit, ikinuyom ng mandirigma ang kanyang mga kamao, handang manuntok ng malakas. Sakto, naputol ang away dahil kay Adolf na dumating sa tamang oras. Pinagsabihan niya si Duque, sinasabing hindi sinasaktan ang sariling pamilya, ngunit sobrang galit ni Duque kaya hindi niya kayang humingi ng tawad kay Kyle. Kaya niya, pero mas gugustuhin niyang umalis na lang muna. Habang pinapanood siyang papalayo, tinanong ni Adolf kung saan nanggaling ang lahat ng katangahang iyon. Hindi ganyan si Duque sa lahat. Dahil ito sa malagim na nakaraan ni Kyle. Medyo kahina-hinala ang kilos, lumapit si Adolf sa bata at sinabing nagtitiwala siya rito. Bukod pa riyan, si Adolf ang nagtuturo ng eskrima kay Duque, at dismayado siyang karaniwan lang si Duque. At alam niyang si Kyle ay isang makapangyarihang salamangkero na may higit na potensyal kaysa kay Duque. Parang naglalaro ng chess, sinabi ni Adolf na kaya niya itong i-bench kung makakasagabal ito. Tinatapos ang usapan, sinabi ni Kyle na kailangan niyang pumunta sa aklatan para magpatuloy sa pag-aaral, at pinaghihinalaan niyang ang kanyang kapatid ay hindi lang isang ordinaryong mandirigma, kundi isang taong may nakatagong talento. Hindi tipo ni Adolf ang nagmamalasakit sa pamilya, at hindi niya gagawin ang lahat ng ito para lang pagtripan siya. Sa laro, hindi kailanman nakaligtas si Duque sa rebelyon kahit anong ruta ang piliin mo. Baka may sikreto tungkol sa kanya na walang nakakaalam. Pagkatapos, lumipat ang kwento sa isang tahimik na maliit na bayan sa gitna ng kabubatan. Doon, naglalakad ang tagapag-alaga na may dalang pakete sa kanyang mga kamay. Sinabi niya na napakabuti ng ugali ni Kyle sa biyahe at ginawa ang gusto ng lahat, ngunit nais malaman ng Marquez kung may iba pang nangyari papunta sa bayan. Naglagay iyon sa tagapag-alaga sa isang mahirap na sitwasyon dahil hindi niya alam kung magsasalita o ililihim ito. Gayunpaman, nanatili siyang tapat sa binata at sinabing ilang maliliit na halimaw lang ang lumitaw. Kasama ang tagapag-alaga na naglalakbay kasama ang kanyang anak, palaging nakakapag-relax ang matanda sa mga biyaheng ito. Sa isang sandali, nagpasya siyang unahin ang mga kagustuhan ni Kyle at itago ang sikreto. Lumalabas na pumunta siya sa bayang iyon para makipagkita sa kanyang ama. Nag-usat sila ng matagal habang nangingisda, nagkukumustahan sa lahat ng bagay. Nakarating na sa nayon ang mga chismis na naging mas mature na ang NC. Ikinatuwa iyon ng mandirigma, at pinuri niya kung gaano naging responsable ang kanyang alaga. Noong una, binalak niyang gawin ang kanyang tungkulin bilang isang bantay at pagkatapos ay bumalik sa mga kabalyero, ipagpapatuloy ang kanyang karera. Pero may nagbago kamakailan, at naiwan siyang tahimik. Baka nagbago ang mga plano ng bata, pero hindi pa rin siya sigurado. Sa kampo, sinabi ng NC na mahina na ang lumang espada ng mandirigma at kailangan ng palitan. Kung ibubuhos niya ang kanyang buong lakas sa isang atake, tiyak na mababali ito dahil masyadong marupok ang talim. Alam niya iyon dahil nag-aral siya ng kaunti at kailangang malaman ng isang salamangkero ang mga pangunahing kaalaman. Kahit na natutunan niya ang lahat ng iyon sa paglalaro noon, masasabi niya kung kailan kailangan ng isang tao ng bagong espada. Dahil isa lang siyang tagapag-alaga, hindi talaga siya nagkaroon ng pagkakataong makakuha ng bagong espada dahil sa merito. Nakangiti, sinabi ng NC na si Leon ang kanyang kabalyero at nararapat sa ganoong bagay. Tumama iyon sa damdamin ng lalaking blonde. Hindi pa siya nakarinig ng ganoong mga salita mula sa Marquez. Kahit natapat siya sa matanda na nagpakita sa kanya ng tiwala, hindi pa rin siya gaanong makasabay sa mga maharlika.
Alam ng kanyang ama na lagi siyang tipo na nag-iisip bago kumilos, at sigurado siyang malalaman ng kanyang anak ang mga bagay-bagay. Bago naging kabalyero ang kanyang anak, sila ay mga maharlika, ngunit wala silang pera para magbayad ng tutor. Sa kabutihang palad, noong siya ay 15, nakapasok siya sa akademya sa pamamagitan lamang ng galing. Sa kaibuturan, malamang alam na niya kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi pa lang niya ito lubusang nauunawaan. Hindi nila kailangang mag-alala dahil hindi uri ng tao ang Marquez na humihingi ng bayad. Tama ang pagtatasa. Siya ang personal na kabalyero ng binata, at malaki ang pagmamalasakit niya rito. Sakto, may kumagat na isda sa pain at nagsimulang humila. Gabi na sa palasyo, at si Adolf ay natataranta sa isang bagay. Gusto niyang malaman kung tinanggap ni Kyle ang alok na pangangalap mula sa mabait na kapatid. Nagsinungaling si Kyle na hindi niya tinanggap at sinabing nagulat siya na gusto pa ni Abel pag-usapan yon. Sinabi rin niya na nakakatakot dahil hindi pa siya nagkaroon ng ganoong usapan sa kanya dati. Para sa crime boss, ang kapatid ay isang palamunin lang na nagkukunwaring may pakialam. Tutal, noong may sakit si Kyle, wala man lang pakialam si Abel na nabubuhay siya. Pinag-isipan ito ni Adolf, inis na muntik ng manakaw ang kanyang recruit. Sa pagkawala ni Jerome, hindi niya kayang mawalan pa ng lakas sa hukbo. Kahit na isa lang itong bata sa unang bilog, mas mabuti na yon kaysa sa wala. Alam ng binata na walang sinuman sa kanila ang nagpakita sa kanyang buhay noong siya'y may sakit, at mas halata ang paglapit ni Abel sa kanya, na nagpapakitang nakikita niya ang halaga ng bata. Para makaligtas at talunin ang mga puwersa ng kasamaan, kailangan niya ang kapangyarihan ng pamilyang iyon ng mga eskrimador. Nagsimulang magtaka si Adolf kung bakit sila bumibili ng napakaraming butil mula sa bukid sa kalapit na bayan. Ipinaliwanag nila na binili ito ng binata para sa pananaliksik sa mahika, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit bumili rin ang kabalyero. Nagkukunwaring walang pakialam, sinabi niyang mabuti na nakatuon si Kyle sa pag-aaral ng mahika. Para sa kontrabida, magandang bagay kung lalaking malakas ang bata para maging kapaki-pakinabang siya sa hinaharap. Pagkatapos makuha ang isang libro sa kanyang mga kamay, sinabi niyang kailangan na niyang umalis. Nang marinig ang lahat ng iyon, nakatayo ang katulong sa tabi ng pinto at sumisilip sa isang siwang. Bigla, lumitaw si Daisy, sinasabing hindi niya ginustong maging espiya. Ipinaliwanag niya na binihag ang kanyang pamilya at isang terribleng tao ang crime boss. Nang walang gaanong sinasabi, sinabi ni Erziel sa kanya na huwag nang magpakita muli sa harap ni Kyle. Sa totoo lang, tila maswerte ang katulong na wala na siyang natitirang pamilya na buhay para gamitin laban sa kanya. Naapektuhan ang dalaga sa sinabing iyon at nanatili lang siyang tahimik. Dahil mayroon siyang alaga at kanyang Panginoon, pakiramdam niya ay napapaligiran na siya ng mga kaibigan ngayon at hindi na nag-iisa. Iniisip niyang napakahirap hilingin sa kanyang amo na hanapin ang kanyang nawawalang pamilya, at alam niya kung ano ang nangyayari sa mga babaeng ibinebenta sa merkado. Kung hindi siya iniligtas ni Kyle, iyon sana ang nangyari sa kanya. Ang kanyang pangunahing layunin ay maging makapangyarihan para parangalan ang mga taong nagligtas sa kanya. Sinasanay ng batang lalaki ang kanyang kasanayan sa apoy habang pinapanood siya ng katulong mula sa malayo. Nagpapaputok siya ng mga pagsabog ng apoy sa isang target na dayami. Napakalakas ng tama, pinasabog nito ang target at ikinalat ang mga labi sa buong arena. Nasa ikalawang bilog na ng mahika ang atake, at ang kanyang kasanayan ay nasa 100%. Masayang lumapit siya dahil binibigay ng kaibigan niya ang lahat sa pagsasanay sa mahika, pero kailangan pa rin niyang pumunta sa isang lungsod na tinatawag na Prinos para mag-recruit ng bagong talento. Naiinis ang lalaking blonde at ayaw na ayaw niyang pumunta sa syudad na iyon. Kilala ang lugar sa pag-inom, pagsusugal, at mas mabibigat pang bagay. Ang Prinos ay isang lungsod ng aliwan at kasiyahan na talagang sukdulan. Noong huling beses na nandoon ang Ace, nagsugal siya sa kasino, natalo lahat ng damit niya, at tumakas bago pa siya maibenta sa palengke ng mga tao. Sa pagkakataong ito, gusto niyang pumunta doon sa ibang dahilan, hindi lang para sa kasiyahan at pagsusugal. Pero mas malala pa ang layunin dahil bawal puntahan ang arena. Naiinis, inutusan niya si Kyle na manatili sa mansyon at huwag tumakas papuntang lungsod. Dahil sa talino, naisip ng katulong na lagyan ng gamot ang sopas ng lalaki para makatulog ito. Magiging malaking problema yan para sa NC na hindi na pwedeng mag-aksaya pa ng oras dito. Iisa lang ang pagkakataon niya para masubaybayan ng tama ang mga galaw ng tao. Si Sir Han ang nalalarong bida. At bilang pangunahing karakter, napakaganda ng stats niya. Napatunayan na ang kanyang lakas. At kung marirecruit siya ng NC, malaking tulong ito laban sa kasamaan. Ang problema ay nasa loob ng underground arena sa lungsod ng kasino ang bata. Sa isang panig ay ang mga walang talong kampiyon ng arena. Sa kabila naman, pumasok na ang Demon's Sword. Walang makapaniwala na ang payat na batang iyon ang sikat na pinag-uusapan ng lahat. Kahit mukha siyang mahina at payat, kaya niyang talunin ang sinuman gamit lang ang espadang iyon. Sabi nila, nagbabago ang personalidad ng bata sa sandaling hawakan niya ang sandata. Diretso siyang sumugod sa mga lalaki, at nagsimula silang tumakbo. Parang psycho, sinabi niyang walang makakalabas sa kanila ng buhay at agad na pinabagsak ang isa.
Habang natitilamsikan ang buong arena, nagtanong siya kung sino ang susunod. Pumipili ng target, sinimulan niyang tagain ang lahat ng nakikita niya sa harap niya. Gaya ng inaasahan, nakakuha na naman ng isa pang nakakabaliw na panalo ang Demon Sword. Ang tanging naiisip niya ay patayin ang iba at magkalat pa ng mas maraming pula sa lahat ng dako. Bigla niyang binitiwan ang espada at bumagsak sa lupa, pagod ang isipan. Ginugugol niya ang kanyang mga araw na nakakulong sa isang hawla, pinapanood ng lahat. Mukhang malapit na siyang himatayin at baka mamatay pa. Hinahayaan nila siyang magpagaling ng mag-isa dahil hindi pa ganap na nade-develop ang kanyang katawan. Para sa lahat, nakakagulat na ang isang batang ganoon kabata ay ganoon kagaling sa espada. Hindi alam ang kanyang kwento at walang nakakaalam kung mayroon siyang mga buhay na kamag-anak. Kasing edad siya ng bida at nasa arena siya nakilala bilang Demon Sword. Kung sasali siya sa koponan, magiging isa siyang malaking talento. Ang pamilya ay mayroong kamangha-manghang salusalo na may iba't ibang uri ng karne. Patuloy na naglolokohan ang magkakaibigan at sa huli ay iniwang tuliro ang lalaking blonde. Nang gabi ring iyon, dahan-dahan silang lumabas sa kanilang mga silid bago magising ang tagabantay. Mukhang perpekto ang plano. Ngayon kailangan na lang nilang tumakbo sa pasilyo at maglaho, ngunit gising na pala ang bantay at gusto malaman kung bakit sila tumatakas. Napakatalas niya kaya napansin niyang nilagyan nila ng pampatulog ang kanyang pagkain. Hindi ka panipaniwala na gising pa rin siya dahil kayang patulugin ng tableta na iyon ang sinuman sa loob ng ilang oras. Tinanong ng lalaking blonde kung ano ang plano nilang gawin kapag nakatakas na sila sa mansyon. Bilang isang katulong, dapat pinigilan ni Erziel ang Panginoon sa paggawa ng ganitong bagay. Pero ipinagtanggol siya ng Ense, sinabing siya ang kumumbinsi sa kanya, kaya hindi dapat siya sisihin. Kamakailan, lalong lumala ang seguridad sa lungsod ng Sugalan mula noong huli nilang pagbisita. Sa mga panahong ito, marahas na lugar iyon, at hindi ligtas para sa mga dalaga na maglakad-lakad doon. Kahit na napakalakas ng kanilang binabantayan, kaya niyang wasakin ang lungsod ng mag-isa. Pero iyon mismo ang gusto ng bida, ang gumawa ng malaking eksena. Sa totoo lang, sinabi niyang hindi niya ito kayang gawin mag-isa, at gusto niyang gibain ang arena gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang plano niya ay palayain ang lahat ng gladyador na bihag doon, at kailangan niya ng tulong. Biglaan ito, pero matagal na niya itong iniisip, at hindi niya matiis na makitang nagdurusa ang mga bata. Talagang tumama iyon sa lalaking blonde na sa tingin niya ay isang mabuting adhikain. Lumipas ang ilang araw, at nagkita sila sa loob ng isang kasino. Sa isang mesa ng blackjack, nakakuha ang NC ng Royal Straight Flush. Sunod-sunod ang magagandang baraha, kaya patuloy lang sa pananalo ang Panginoon sa mesa. Bago sila pumasok sa kasino, ayaw isama ng lalaking blonde si Erziel sa trabahong ito. Sa kasamaang palad, hindi sila pwedeng dumiretso sa arena. Kailangan nilang painin ang kalaban para lumabas. Dumating ang anak ng Viscount. Ang pangalan niya ay Cherata. Dala ang napakaraming pera, gusto niyang maglaro ng ibang uri ng laro na may pinakamataas na pusta. Nakuha ang pahiwatig, tinanong ng AC kung mayroong laro na mas masaya tulad ng dugo at sigawan, at iyon mismo ang nasa ilang metro sa ilalim ng kinatatayuan nila. Ang plano ng Ensu ay manalo muna ng ilang round para mapasaya ang kanilang kaibigan, pagkatapos ay matalo ang lahat sa huli. Medyo nabahala si Cherata dahil nakarinig siya ng mga chismis na nagbago na ang bata, pero hindi, pareho pa rin siya. Kumalat ang balitang darating si Kyle, at narinig ito agad ng Viscount. Malamang wala lang iyon. Nandito lang siya para magsugal at magwaldas ng pera. Kaya't siniguro ni Cherata sa kanyang ama, sinabing kaya niya itong hawakan at kontrolin ang loko ng mag-isa. Ang teorya niya ay napagod na ang NC sa pagpapanggap na mabait at tumakas sa bahay para magsugal. Ang plano niya ay pigain ang binata hanggang sa huling sentimo. Hindi basta-basta nakakapasok sa lugar na iyon at pinalalabas niyang gumagawa siya ng pabor. At, tiyak na ikasisiya iyon ng Panginoon dahil nandoon lahat ng gusto niya. Maganda ang takbo ng plano at mukhang sabik ang bata. Pero hindi niya sinasabing sabik siya dahil wawasakin niya ang buong lugar na iyon.